Ikaw, isang hamak na babae. Karapat-dapat ka bang makipag-agawan sa akin ng lalaki? Kami ni Haoshu ay lehitimong mag-asawa. Anong gusto mong gawin? Dadalhin kita at ang anak mong bastardo para mamatay. Anak ko. Asawa, sa wakas nakauwi ka rin. Bilisan mo, iligtas mo ang anak natin. Ay, nakakainis talaga. Nandito na ang ambulansya. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Ingatan mo ang sarili mo. Haoshu, Anong babaeng nanganak ang hindi dumaan dyan? Walang kwenta. Baby, na-miss mo ba si Daddy? Ay, nakakainis nga talaga siya. Umalis na tayo, umuwi na tayo. ako na lang ang pipirma. Anak ko, nasaan ang anak ko? Miss Fang, Nasaan ang anak ko? mauna kang kumalma. Malubha ang sugat sa tiyan mo. Hindi namin nailigtas ang sanggol. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Anak ko, Teresa, ikaw talaga ay karapat dapat maging anak ng Fuye Bank. Hindi lang natulungan na maipasok sa stock market ang kumpanya ni Hao, binigyan mo pa ako ng apo. Ikaw talaga ang swerte ng pamilya Shu. Oo, Teresa, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo na tulungan namin ang Shu na makakuha ng 500 milyong pondo. Mula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ng presidente. Gayunpaman, hayaan mong linawin ko. Ayusin mo na agad yung tao sa pamilya mo. Kung hindi, yung 500 milyong pamumuna na yon. Kaya ko pa itong bawiin, may panahon pa. Hoy, Teresa. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala sa babaeng yon. Baka ngayon pa lang, ay patay na sa ospital kahit wala tayong ginawa. Teresa, ikaw lang ang may karapatang maging ang asawa ng presidente ng Shu. Ano ba talaga si Luna Fang? Ay, hindi ba ito ang sikat na Diyos ang taga-disenyo ng alahas? Hindi pa naman gaanong katagal ang lumipas. Paano siya naging ganyang kahabag-habag? pinatay mo ang anak ko at naglakas loob ka pang humarap sa akin. Babae kang walang hiya ngayon, nag-aangas ka pang manapak. Ginoong Ye, nahanap na namin si Binibining Fang. Nahanap na namin si Luna, nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Nasa Jiangcheng. Pero hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Ihanda agad ang pribadong jet. Gusto kong bumalik sa Jiangcheng. Pero paano naman yung matandang babae? Sinabi ko na, Luna Fang, nagpalaglag ka pati ba utak mo nawala? Sinasabi mong pinatay ko ang anak mo. May ebidensya ka ba? Isang babaeng katulad mo, talagang kahabag-habag. Ayaw sa'yo ng biyenan mo, ayaw ka rin ng asawa mo. Ngayon hindi mo pa nga maalagaan ang isang anak. Ha? Kung ako ang nasa kalagayan mo, magpapakamatay na lang ako. Ay mahal, sabi ng doktor, huwag magagalit, ingatan ng bata. Haoshu, ang nasa tiyan ko, anak mo rin yan. Bakit mo ako ginaganito? Ikaw ang walang kwenta. Hindi naman mataas ang hagdan na yon sa isang maliit na pagkahulog na wala ang bata. Iba pa ang sinisisi mo. Haoshu, simula pa lang, kasama na kita. Nagpagod ako ng magpagod. Dahil sa mga disenyo ko, ang shoes mula sa wala ay naging bilyon-bilyon na ang halaga. Dahil sa iyo, ang yabang mo. Noong una, kung hindi dahil sa wala kang magulang, binigyan kita ng trabaho, binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, akala mo talaga ikaw na ang may-ari dito. Haoshu, wala akong ginawa para saktan ka. Sabihin mo sa akin ano ang nagawa kong mali. Ang mali mo ay wala kang pamilya o koneksyon. Isang taong katulad mo, anong karapatan mo para maging asawa ng presidente ng Shu? Si Teresa ay anak ng may-ari ng Fuye Bank. Kaya niyang magpa-IPO ng Shu. Ikaw, kaya mo ba? Tingnan mo ang sarili mo ngayon, isang babae na gusgusin, nakakadiri lang tingnan. Kung matalino ka, pirmahan mo na at umalis ka. Binabalaan kita. Walang makakapigil sa pag-unlad ng Shu. Haoshu. Ganito na ba kahit na ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko? Sa paningin mo, ako ay wala kundi isang batong tuntungan mo lang. Wala ka naman kundi isang kasangkapan para kumita ng pera para sa akin. Kung hindi dahil sa titulong henyong taga-disenyo ng alahas, akala mo ba pakakasalan ko ang isang babaeng walang pinag-aralan o katayuan? Pirmahan mo ng maayos ang kasunduan sa diborsyo para magkahiwalay tayo ng mapayapa. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kapag nagpakita ako ng katigasan.
Teresa, umangat lang siya sa buhay ngayon at kailangan niya ng bagong trampoline. Hindi ka ba natatakot na magwakas na katulad ko? Tumahimik ka. Luna Fang, pakinggan mo ang lason sa mga salita mo. Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo sa akin? Ako ang anak ng may-ari ng Bangko Fuye. Wala kang pamilyang sumusuporta sa'yo, kaya huwag mong sisihin ang iba kung minamaliit ka nila. Eksakto. How's you? Napakatanga ko. 3 taon ang inabot para makilala ko kung sino ka talaga. Huwag kang sumuko. Malaking pera ang halaga niyan. Matatanggap ninyo ang nararapat sa inyo. Ganun ba? Ang alam ko lang malapit nang magpapubliko ang Grupo Shu at ikaw ngayon ay walang-wala. Luna Fang, tigilan mo na ang walang saysay na pakikipaglaban. Mahal tayo na. Kumusta na si Luna ngayon? Si Binibining Fang ngayon ay napilitang pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Sumpain ang pamilyang Shu. Tayo na. Oh, Anak ko, paano ka nakapag-asawa ng isang taong napakamalas na hindi lang sinaktan ang sarili niyang mga magulang? Ngayon, pati ang sarili niyang anak ay nasaktan. Paano ka pa naglakas loob na bumalik? Kausap kita, bingi ka ba o pipi? Ako ba ang hindi nakapagtanggol sa anak ko? Ang anak ko ay pinatay ninyo. Walang hiya ka! Umarap ka pa sa akin? Papahiwalayin ko ang anak ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, hiniwalayan na kita. Mabuti nga, ang pagkakaroon mo, taong napakamalas, sa bahay ay sisirain ang 3 henerasyon. Hello anak, si Luna Fang? Ang putang iyan? Nanonood ng mga gamit at nagmumura sa bahay. Gusto pa niyang manuntok sa akin, ayaw ko nang mabuhay anak. Ano nanay, huwag kang mag-alala. Babalik ako ngayon din. Tumigil ka dyan. Buksan mo ang maleta para tignan ko, baka sakali hindi ka nagnakaw ng gamit sa bahay namin. Huwag mong kalimutan lahat ng gamit sa bahay na ito ay pag-aari naming mag-asawa ni Hao Shu. May karapatan akong kunin ang kalahati. Kumakain ka sa anak ko. Nagsusuot ng damit ng anak ko at ginagawa ang lahat sa pera ng anak ko. Ngayong hiniwalayan ka na. Gusto mo pang kunin ang mga gamit. Nangangarap ka. Umalis ka na ngayon din. Ako para sa bahay na ito, nagpagal araw at gabi. Nagpagal ng walang tigil para sa kumpanya. Ito ang mga gamit ko. Bakit hindi ko ito makukuha? Talaga nga, pagkatapos maging gusto mo pang magpanggap na santa kung hindi dahil sa iyong pag-iyak at pagmamakaawa, gustong makapag-asawa sa amin kahit ano ang mangyari. Magkaka-interes ba ang anak ko sa isang tulad mo, isang walang kwenta at walang pinag-aralan? Luna Fang, naglakas loob kang manuntok sa nanay ko. Hirapan kitang palakihin para lang makita kang lumaki ngayon. Sinasaktan ka ng babaeng ito. Ayoko nang mabuhay. Inay, tumayo muna tayo. Ang galing mo talagang artista. Babaeng walang modo, igalang mo ako. Kayong lahat ang pamilyang ito nakakadiri talaga. Anak, siya sa ating mabuti ang mga gamit. Huwag mong pabayaang may dalhin siyang kahit anong mahalaga. Kumusta? Kontento ka na ba? Ang mga gamit dito lahat ay binili ko, hindi mo pwedeng dalhin. Eksakto! Kinastos mo ang pera ng anak ko, wala kang pwedeng dalhin. Hao Shu, lahat ng gamit natin ay pag-aari ng mag-asawa. Pasensya na, bago tayo magdiborsyo, ang bahay at ang kumpanya ay nakapangalan na sa nanay ko kaya wala na akong anuman ngayon. Wala kang makukuhang kahit sentimo. Sige, mga damit lang naman ito. Ayoko na ng mga ito. Tumigil ka dyan, ang suot mo ngayon, binili ko rin yan. Hubarin mo yan. Hubarin mo yan. Pokpok ka. Hubarin mo yan para sa akin. Hubarin mo yan. Ikaw, hubarin mo yan. Pwede na ba akong umalis? Umalis ka na nga, nakakahinga na ako. Sa wakas, nailigtas din natin ang sarili natin sa malas na yon. Napaalis na natin siya. Anak, ngayong umalis na siya, sunduin mo na agad si Teresa. Buntis pa naman siya sa apo ko. Ay nako, nung buntis si Luna Fang noon, hindi ka naman ganyan ka-concern. Anak ko, anong alam mo? Dinala ko na siya sa check-up. Babae ang dinadala ni Luna Fang. Anong silbi niyan? Ngayong umalis na siya, tapos na ang problema. Ah, sige na. Sandali lang. Anak, ngayong malapit nang mag-IPO ang kumpanya mo. Malapit nang mag-IPO ang kumpanya mo.
Walang dapat maging iskandalo. Sabihin mo sa publiko na si Luna Fang ang babaeng walang modo, na hindi nirerespeto ang kasal, bumalik at sinaktan pa ang biyenan. Kaya kayo naghiwalay. Tama ka ma, ikaw na ang nag-iisip ng lahat. Ipapasa ko na agad itong balita sa media. Luna Fang, nag-abala pang manakit ng nanay ko. Makikita mo lang. Pare, siya nga. Sabi ni Mr. Shu, pokpok ang babaeng to. Ngayon, pwede na tayong maglaro ng todo. Hahaha. Magandang dalaga, huwag kang tumakbo. Balita ko, marami kang alam. Patingin naman. Hahaha. Tingnan mo ang suot mo. Tingnan mo ang itsura mo. Parang gusto mong makipagkantutan, di ba? Huwag kang magpanggap. Nandyan ka lang sa tabi at nanonood. Nandyan ka lang sa gilid at nanonood. Nandyan ka lang sa tabi at nanonood. Tart. Nandyan ka lang sa tabi at nanonood. Hintayin mong matapos ako, tapos ikaw naman. Huwag kang lumapit. Pakiusap, huwag kayong lumapit. Tulong sa klolo. Ang bango. Dekalidad pa rin pala. Pasensya na, Luna. Huli na tayong dumating. Sa wakas, nakita rin namin kayo, Binibini. Naghirap ka sa labas. Sino kayo? Una, hubarin mo ang damit mo. Ipapaliwanag namin ang lahat ng dahan-dahan pag uwi natin. Luna... Linisin ang lahat. Gapusin ninyo silang lahat para sa akin. Maligayang pagbabalik, Binibini. Binibini, sa akin po ba kayo nagsasalita? Bumalik na rin si Luna. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hindi ko nahahayaan ang sino man nasaktan ka pa. Anak kong mahal, sa wakas nakauwi ka na. Ang kamay ng tatay ko. Oo, ako ang iyong ama mula nang ikaw ay mawala noong 6 na taong gulang ka pa lang. Ako at ang iyong ina, 20 taon kaming naghanap sa iyo. Bago siya pumanaw, hiniling sa akin ng iyong ina. Na sa buhay na ito ay dapat kitang matagpuan, buti na lang at nakabalik ka. May ama at ina na ako, may pamilya na ako. Ikaw ang panganay na anak ng Fang Group. Sa buong lungsod ng Jiang, ikaw ang pinakamahalagang babae. May kapatid ka pang lalaki sa Amerika, kapag natapos na niya ang ginagawa niya, agad siyang lalapag dito para makita ka. Nakabalik ka na, mula ngayon, wala nang mang-aapi sa'yo. Ang hayop na Shu na yon, hinamak ka niya ng ganito anak ni Jian Fang, mukhang ayaw na niyang mabuhay. Kasalanan ko rin ito. Kung hindi ako naging pabaya noon, hindi sana nawala si Luna. Huwag mo nang banggitin yun, bata ka pa noon. Frankie, ngayong nakabalik na si Luna, tulungan mo akong alagaan siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Tito Jan. Hindi maganda ang kalagayan ni Luna ngayon. Maglaan ka ng oras para mas makasama siya. Luna, para ipagdiwang ang iyong pagbabalik, si Frank na kapatid mo, espesyal na naghanda ng hapunan para sa iyo. Mag-enjoy tayo ngayong gabi. Mamahinga ng husto. Talagang hindi mapapatawad ang pamilyang Shu. Pinagbintangan pa nila si Luna na siya ay hindi tapat. Pura na ang pamilyang Shu ito. Hanggang sa nangahas silang magparatang kay Luna. Sinasabi na hindi siya tapat at nananakit ng biyenan. Lahat ng pangunahing media ay nag-uulat nito. Ano ba yan? Paano sila nangahas na takutin ng anak ko ng ganito? Sa tingin ko ay ayaw na nilang manatili sa Jiangcheng. Tito, ang bagay na ito ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong makakamit ni Luna ang katarungan. Frank, ang usaping ito, gusto kong ako lang ang umayos. Masyado kang mabait, kaya nangahas ang pamilyang Shu na takutin ka ng ganito. Frank, sa hapunan mamayang gabi, samahan mo si Luna. Gusto kong makita kung ano pa ang balak ng pamilyang Shu. Ginong Ye? Umuwi ka sa bansa dahil kay Binibining Fang laban sa kagustuhan ng asawa ng presidente. Sulit ba talagang gawin ito? May kasunduan kaming pakakasalan mula pa noong bata pa kami. Kung hindi nawala si Luna, asawa ko na sana siya ngayon. Hindi sana siya nakakilala ng isang gago. At nagdusa ng ganito. May utang ako sa kanya. Hindi na ito umiilaw. Pumili ka na lang mamaya ng magandang. Tingnan mo yung babae. Hindi ba siya yung nasa trending topics, nangangaliwa sa pamilya at nananakit ng biyenan ang puta? Oo nga, siya na nga yun. Narinig ko na pinaalis lang siya sa pamilyang Shu. At may ibang lalaki na agad siyang kasama.
Sa pagkakataong ito, babawiin ko ang lahat ng akin. Ang bilis naman, nakahanap na agad ng ibang lalaki. Sa tingin ko, ginamit ka lang ng putang yan para umangat sa buhay. Base sa itsura, yung anak sa sinapupunan niya, hindi nga malaman kung kaninong lalaki. Luna Fang, putang ina mo, ang kapal ng mukha mong mandaya sa akin. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Kung nandito lang sana ang anak ko, ang sarap siguro. Pasensya na, sinadya ko yan. Ay, ikaw. Sinadya ko rin. Putang ina mo, ang kapal ng mukha mong basain ako. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ito si pangalawang anak ng Lee Group. Eh ano naman? Huwag mong isipin na hindi kita kilala. Ikaw yung pokpok na pinalayas sa pamilyang Shu. Nakakuha ka ng mayaman ha, Luna Fang? Parang minamaliit kita nun. Kakakasal lang, ang tapang mo nang magpakita ng magkasama. Nagpapapakita pa ng magkasama. Teresa Sue, sabik na sabik ka na malaman ng lahat na ikaw ang kabit? Sa relasyon, hindi mahalaga kung sino ang nauna. Yung hindi mahal, yun ang kabit. Hindi mahalaga sa relasyon kung sino ang nauna, pero mahalaga ang dangal at kahihiyan. May lakas ka pa ng loob na magsalita ng dangal. Kakakamatay lang ng anak mo. Sabik na sabik ka nang lumabas. Mambola ng lalaki. Dapat bang sabihing wala kang hiya? O dapat bang sabihing desperada ka na? Walang hiya ka. Miss, kailangan ko bang kumilos? Sino ang pinagtatakutan mo? Luna Fang, nag-aarte ka ba ngayon? Hehe. Hindi na kailangan, hindi siya karapat-dapat. Isang babaeng sawa na ako na nagpa-abort na isang bulbulok na bulaklak at nagmamalaki ka pa. Barilin mo ako. Sige, barilin mo. Halika, bilisan mo. Sino-sino ang nanakit sa akin? Yung walang hiya. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. At sino ka ba? Ang tapang mo talaga. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang presidente ng Shu Corporation. Kung may bayag ka, suntukin mo ulit ako. Sinuntok kita talaga. Ang suntok na ito ay para kay Luna. Ang suntok na ito ay para sa batang nawala sa kanya. Hindi ka patatawarin ng pamilya, Sue. Binibining Su. Nakialam ka sa kasal ng iba. Kaya bilang kabit, Nang walang kahihiyan. Ikaw ay kahihiyan ng pamilya Sue. alakama ng lakas ng loob mo na manghimasok sa kasal ng iba at maging kabit. Nakakakahiya ka talaga sa pamilya, Su. Ang kapal ng mukha ng kabit na to. Tulong mabilis, may tumulong. Anong karapatan mo para pakialaman siya? Ako ang tagapagmana ng Fuye Group, isang salita lang, kayang-kaya kitang durugin. Isang maliit na Fuye group lang ang lakas ng loob mong hamunin ako at si Luna. Haha, Luna Fang, paano mo magugustuhan ng kahit sinong lalaki? Ang lalaking ito. Hindi siya basta-bastang tao na hinanap mo para punahan ng pagkukulang. Sayang isang walang kwentang tao lang siya na nagpapanggap. Alam ko na mahirap humanap ng ibang lalaking kasing galing ko hindi madali. Pero hindi ibig sabihin pwede ka nang kumuha ng basura at isipin na kayamanan yan. Frank, sa tingin ko, ang Fuye Bank hindi na kailangang magpatuloy pa. Hindi ka naman talaga maniniwala na importante ka, di ba? Kunin mo ang 5 bilyon mula sa Fuye Group. I-withdraw mo. Ye Group, narinig ko na ang binata ng Ye Group kakauwi lang sa bansa kamakailan. Hindi kaya siya yon, no? Nagpapanggap ka pa rin. Ibig mong sabihin, ikaw ang binata ng Ye? Pumunta ka sa party, binibining Sue. Huwag mong sabihin hindi mo alam kung para kanino ang party na to ni. Hindi mo alam kung sining Sue para sumali sa party. Baka nga hindi niya alam kung para kanino ang party na ito. At sino ba ang host? Sasabihin ko, Luna, at ikaw rin, isa kang inalis sa pamilyang Shu. Kung masama ang ugali mo, okay lang. Pero hindi ka pwedeng gumalagala kasama ang lalaking ito naghahasik ng kasinungalingan. Kayong dalawa, isang babaeng pinalayas sa pamilyang Shu, isang palaboy, at siya, isang walang kwentang hambog lang. Kayong dalawa, bagay na bagay talaga. Isang nakakasuklam na magkasintahan. Sa loob ng 10 segundo, matatanggap mo ang balita ng pagbagsak ng Fuye Bank. Kung hindi mo matanggap, maghanda ka na para may magtipon ng bangkay miniring bangkay paw. Tipirin mo ang lakas mo para mamalimos mamaya. Patas na ang oras. Mga tao, bigyan ninyo sila ng magandang leksyon. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Binibining Su, tumutunog ang telepono ninyo. Hindi mo ba nakikita na hinaharap ko ang magkasintahang ito? Taksil at taksil. Si Gino po ito. Walang hiya ka? Ano ang ginawa mo para ma-offend ang binatang siye at ang kanyang nobya?
Ngayon ang Fuya Bank ay malapit ng mabangkarote. Gago ka. Ano man ang gawin mo, kailangan mong gawing magbago ang isip ng binatang si Ye at ng kanyang nobya. Kung hindi, makikipagkita ka sa akin. Ikaw nga talaga ang binatang siye? Siya na talaga. Anong nangyari? Di ba't kanina ang yabang-yabang mo? Binatang ye. Kung bawiin mo ang 5 bilyon na iyon, malulugi ang Fuye Bank. Ang Fuye Bank. Isang maliit na bangko lang yan dito sa lugar. Puro pondo ng pamilya Ye ang pinagpapatakbo dyan. Kung may tagapagmana kang katulad mo, sa tingin ko, wala nang dahilan para magpatuloy pa ito. Binibining Su, ito ang bunga ng paglapastangan mo kay Luna sa harap ng publiko. Ito ang bayad na dapat mong gawin. Luna, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong kausapin si Ginoong Ye. Ipagmakaawa mo kami. Pabayaan na niyo ang pamilya namin, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Ito ay pakiusap ko. Ngayon ka lang nag-isip na humingi ng tulong sa akin. Noon, ikaw mismo ang nagtulak sa akin pababa ng hagdan at pumatay sa aking anak. Kahit ang Fuya Bank ay mabangkarote ng 10,000 beses, hindi pa rin mawawala ang galit sa puso ko. Tingnan niyo ng mabuti. Lahat. Sino man ang mang-api kay Luna, ito ang magiging kapalaran niya. Paano mo nagawang insultuhin ang binatang tagapagmana ng pamilyang Ye? Ngayon ang Fuya Bank ay lubusang winasak mo. Masaya ka na ba? Talagang hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nabangkarote ang Fuye Bank. Wala na tayong natira. Yung 5 bilyon na ipinangako ko kay Haoshu, hindi pa dumarating ang pondo. Walang kwenta ka. Nakarating ka na sa puntong ito at iniisip mo pa rin yung walang kwentang tao na yan. Umalis ka rito. Umalis ka rito. May mga utang na dapat bayaran ang Fuya Bank. Bayaran nyo, bayaran. Bayaran. Luna Fang, hindi ko ito palalampasin. Bayaran. Magbayad kayo agad. Luna, napanood mo na ba ang balita? Inanunsyo ng Fuya Bank ang pagkalugi nito ngayong araw. Kumusta ka na? Nasisiyahan ka na ba ngayon? Malayo pa, nagsisimula pa lang ang palabas. Ang putang yan na si Luna Fang ang dahilan kung bakit nabangkarote ang bangko ng pamilya ko. Hindi ko siya papayagang makatakas. Akala ko pa naman na napakatalino mo. Ang Fuya Bank na ito, hindi basta-basta na bangkarote, di ba? Hindi ba't kasalanan ng putang yan na si Luna Fang? Haoshu, mula ngayon ikaw na lang ang maasahan ko. Dahil sa'yo, napalayas pa ako sa sarili kong bahay, napalayas sa bahay. Ano? Napalayas sa bahay, malapit nang magipo ang Shu Group. Paano na ang pangakong 500 milyon? Nasaan na ang pera? Kailangan mong maniwala sa akin, tutulungan kitang makakuha ng pondo. Ang putang yan na si Luna Fang sino ang mag-aakala. Ang isang malaking pangyayari tulad ng ipon ng Shu Group ay sinira niya. Ginamitan ng daya ni Luna Fang ang binatang si Ye, inilagay siya ng binatang Ye sa Fang Group. Ngayon siya na ang vice-presidente ng Fang Group. Paano tayo makikipagkompetensya sa kanya? Luna Fang, manok lang yan. Hindi magiging Phoenix. Gusto niyang sirain ang anak ko at magkaroon ng magandang buhay. Hindi ganoon kadali yan, Luna Fang, umalis ka na rito ngayon din. Alam mo ba kung anong lugar ito, ha? Nangahas ka pang pumasok dito. Palabasin mo ang putang niya na si Luna Fang. Palabasin mo siya. Ngayon, lumabas ka na rito. Nandito ka, AN? Nangahas ka pang pumasok dito. Palabasin mo na ang pokpok na ito, si Luna Fang. Dito. Paano ka nangahas na insultuhin ang vice-presidente ng Fang Group? Matanda ka na rin, lumayas ka na ngayon din. Mag-ingat ka, o ipapalayas kita. Si Luna Fang ay isang pokpok. Napangasawa ang anak ko, anak ko, at nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Bumalik na buntis mula sa isang anak sa labas at sinaktan pa ako. Ang babaeng ganito, karapat-dapat bang maging vice-presidente? Narinig ko na ang Vice-Presidente Fang na ito ay isa ring henyong alahero, ha? Anong henyong alahero? Pokpok lang yan na umangat sa buhay sa pagbebenta ng katawan. Narinig ko na dahil sa pagkakit sa binatang si Ye kaya naging vice-presidente siya ng Fang Group. Binabalaan kita, lumayas ka na, o magiging bastos ako. Halika tingnan ninyong lahat. Ang vice-presidente ng Fang Group ay isang babaeng malandi na nakit ng biyenan. Isang babaeng napakaimbi. Ngayon ay gustong wasakin ang shoe company na pinaghirapang itayo ng anak ko. Halika't tingnan ninyong lahat. Walang kwenta ang Luna Fang na ito, napakalupit ng mga pamamaraan niya.
Binabalaan kita, lumayas ka na ngayon din. Huwag kang maghanap ng gulo sa akin dito. Kawawa naman ako. Ang imbing Luna Fang na ito, gustong wasakin ako at ang anak ko lumayas ka na. Anong ingay ito? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para mag-ingay sa harap ng fan group? Duwag ka. Bakit ka sumisigaw? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para mag-ingay sa pintuan ng Fang Corporation? Luna Fang. Walang utang na loob. Apamda mama, hukot na ka, ikakasal ka sa pamilya namin, walang ama't ina, itinuring kita na parang sariling anak. Binigyan kita ng lahat ng magaganda at pinakamahusay. Tapos, nakipag-ugnayan ka sa ibang lalaki. Bumalik kang buntis sa anak ng iba, at ngayon, gusto mong sirain ang anak ko. Ang kagalang-galang na Fang Corporation, paano nito papayagan na ang isang babae ng masamang ugali ay maging vice-presidente? Hoy, hoy! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Halika tingnan ninyong lahat. Sa liwanag ng araw, ang vice-presidente ng Fang Corporation gusto akong patayin para manahimik. Diyos ko, ang hamak na babaeng ito ay ginaganyan ang isang matanda. Laban ito sa lahat ng moralidad, hindi ba? Gusto mong mag-areglo, ha? Sige, kaya ngayon, aregluhin natin ang lahat. 3 taon akong nakasal sa pamilyang Shu mo. Lagi mo akong nang patago, binibigyan ng mga tirang pagkain at halos bulok na prutas para kainin. Akala mo hindi ko alam? Ang Shu Group ay nakaya lamang na umangat mula sa isang maliit na kumpanya tungo sa 10 nangunguna sa industriya dahil sa aking mga disenyo. At hindi ako nakatanggap ng kahit sentimo mula sa kumpanya. Ito ba ang tinatawag ninyong pag-aalaga sa akin? Ngayon ikaw at ang nanay mo para makakuha ng pondo at magbukas sa publiko ay nanlilinyahan kay Teresa Su, pinatay ang anak ko, pinilit akong makipaghiwalay. At binalak na ako'y umalis ng walang dala. Ako ba ang walang konsensya o ang pamilyang Shu? Ang walang puso? Nagsasabi ka ng kalokohan? Ngayong may kasama kang mayaman? Akala mo'y mababaluktot mo na ang katotohanan? Akala mo ba, bulag kami? Ano ang Fang Group? Ikaw, isang puta na walang pamilya at walang pinagmulan? Paano ka naging vice-presidente sa loob ng 2 linggo ng hiwalayan? Kung hindi mo ginamit ang katawan mo para umangat, ano ba? Talagang wala kang katwiran. Tama. Luna Fang ay isa lamang puta na gumamit ng katawan para umangat. Si Luna Fang ay isang puta na umaakyat sa lipunan sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan. Ex-asawa ni Luna Fang yan. Tama siguro ang sinabi niya. Si Binata Ye ang pinakasikat na binata sa Jiangcheng, ang ginintuang binata. Baka nga may kasunduan na siya sa ibang bansa. Luna Fang para umangat, nang akit ka ng may asawang lalaki. Wala kang hiya, Hatia? Ang mabansagang ng act ng may asawang lalaki, di ko talaga matanggap. Pero pagdating sa pagiging kabit, ikaw ang eksperto dyan, di ba, Sir Tasu? Luna Fang, 2 linggo pa lang pagkatapos ng diborsyo, umaangat ka na agad. Mukhang minamaliit kita noon, pero umaakyat sa pamamagitan ng katawan. Anong klaseng talento yan? Noon, ginamit mo ang disenyo ko para itatag ang Shu Corporation. Ngayon, kailangan mo ang puhunan ni Teresa Su para ilista ang kumpanya sa stock market. Sabihin mo sa akin, sa ating dalawa, sino ba talaga ang umaakyat sa pamamagitan ng katawan? Sino kaya? Ikaw. Sige. Naiintindihan kong gusto mong umangat sa buhay. Kaya ko rin yan para sa'yo. Pero naging akin ka na, Hao Shu. Ang gawin mo yan. Siguradong madudumihan ang pangalan ng pamilyang Shu. Luna Fang. Si Binata Ye ay naghahanap lang ng bago. Kahit lumapit ka sa kanya, hindi ka pa rin kalaban ko. Ginoong Shu, mukhang kulang pa ang leksyon noong mukhang hindi sapat ang leksyon noong nakaraan. Ha? Ikaw, bakit mo sinaktan ang anak ko? Binibining subinalaan na kita noong nakaraan. Na huwag gambalain si Luna mula ngayon. Kapag may narinig pa akong chismis, hindi na ako magiging mabait sa inyo. Luna Fang, yamang sinasabi mong base sa talento. May lakas ka bang patunayan iyon sa lahat? Kaya sabihin mo, paano mo gusto kong patunayan? Sa international na jewelry competition sa susunod na buwan, may lakas ka bang sumali? Nangungunwari ka bang makipagpustahan sa akin? Eksakto. Ano ang gusto mong ipusta? Ang matalo ay aalis sa Jiangcheng at luluhod para humingi ng tawad. Sige, kaya usapan na yan. Nabaliw ka na ba? Ang kumpanya ng Shu ngayon wala nang karapat-dapat na gawa para makipagkumpetensya. Kaya maghintay ka at makikita mo. Si Luna Fang ay isang henyo na taga-disenyo ng alahas. Ikaw ay naglakas loob na makipagpustahan sa kanya. Nababaliw ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ako si Hao Shu, hindi ako pwedeng mapahiya. Ay! Ang international jewelry competition sa susunod na buwan ay ang huling pagkakataon para malistahan si Shu. Simula nang umalis si Luna Fang, maraming reklamo ang natanggap ni Shu na nagsasabing ang mga alahas na dinisenyo ay hindi na umaabot sa pamantayan. Anong gawa ang gusto mong salihan ko?
kung si Luna Fang ay nakikipagkompetensya. Natatakot pa ba si Shu na walang gawa? May paraan ka. Ibig mong sabihin ay, Ang hurado sa paligsahang ito ng alahas ay isang matagal ng kakilala ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makuha ang kanyang gawa sa iyong mga kamay. Sa pagkakataong ito, gagawin kong mawala sa kanya ang lahat. ikaw talaga ang aking kayamanan. Sige na, mag-ingat ka. Mag-ingat ka at baka mauntugan siya ng bata. Ayos lang ba, baby? Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo tayo. Luna, ayos ka lang ba? Sa impluensya ng pamilya Ye sa Jiangcheng, madaling gibain ang pamilya Shu. Bakit ka pa makikipagpustahan sa kanya? Hayaan mo siya sa akin. Mayroon akong 100 paraan para gawin siyang maghangad na mamatay. Hindi na kailangan. Ano ba? Hindi mo pa ba siya nakakalimutan? Paano ko magagawa? Nais kong durugin gamit ang aking sariling mga kamay. Ang kanyang huling pag-asa. Nais kong malaman niya na kung wala ang aking mga disenyo, ang pamilya Shu ay isang hungkag na balat lamang. Nais kong makita siyang mawalan ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Luna, anuman ang desisyon mong gawin, susuportahan kita. Dahil ikaw lang ang sponsor ng paligsahang ito sa alahas at siya ring tagapangulo ng hurado, hindi ba madali lang na ipanalo si Binibining Fang? Kaya bakit mo hahayaang mag-alala ng ganyan si Binibining Fang sa paghahanda ng disenyo? Mapagkumpetensya si Luna. Ayaw na ayaw niya sa mga ganyang maduming paraan. At saka, huwag kang mag-alala kahit walang tulong ko. Kaya niya iyon. Sige, bantayan mo para hindi makagawa ng kalokohan si Teresa. Opo, Ginoong Ye. Hoy, sino ba yung babae? Ang ganda, ang dating iba talaga. Siya, mas mabuting huwag mo nang isipin yan. Babae yan ni Ginong Ye. Siya ang dahilan kung bakit ibinagsak ni Ginong Ye ang Fuye Bank. Hahaha, puta ka ha! Sinira mo ang magandang pagkakataon ng pamilya Shu na magpalista sa stock exchange tapos may mukha ka pang magpapansin dito. Anong tinititigan mo? Malas ka. Ikaw. Binabalaan ko kayo, huwag ninyo akong galitin. Puta ka, huwag mong isipin na dahil may Frankie kang nasasandalan ay magagawa mo na ang gusto mo. Naniniwala ka bang papatayin kita? Subukan mong hawakan siya. Ha ha ha! Dumating na ang kabit! Tumigil ka na. Si Frankie ay yan. Ay binataye paumanhin? Matanda na ako, malabo na ang mata. Hindi ko alam na ikaw pala ang binataye, pero kailangan kong babalaan ka. Hindi siya mabuting tao, isa siyang tunay na sakuna. Bukod sa pagpatay sa sarili niyang anak, ipinasa pa niya ang sisi sa manugang kong babae. Anong karapatan mo para husgahan ang anak ko? 8 buwan akong buntis noon at tinulungan mo ang anak mo na humanap ng ibang babae sa labas. Maingat na pinlano para mapalayas ako sa pamilya Shu, para makasampas sa buhay si Teresa. Hinikayat mo pa siyang gumulo sa bahay na naging dahilan ng pagkalaglag ko. Huwag mong kalimutan na ang mga kamay mo ay may dugo ng anak ko. At ikaw? Ikaw ang nagtulak sa akin mula sa hagdan, ikaw ang pumatay sa anak ko. How Shu, basta banggitin lang ang pangalan mo, nandidiri na ako. Para maging tapat, isa ka lang lalaking umaasenso sa pamamagitan ng mga babae, isang parasito, ng babae ka habang buntis ako. Dahil hindi mo man lang kayang iligtas ang sarili mong anak, pinabayaan mo siyang mamatay ng walang tulong. Mga hamak na tao tulad mo dapat walang magiging anak. Kayong tatlo, huling babala ko na ito sa inyo. Kung manggahas kayong guluhin ako ulit, hindi maganda ang kahihinatnan ninyo. Kung manghas kayong gawin ulit ito, ang Shu, ang susunod na Fuye Bank. Ang putang inang Luna Fang na yon. Naglakas loob pang manuntok sa akin. Nanay, huwag kang mag-alala. Magbabayad din yan sa lalong madaling panahon. Ang susunod na kalahok, ang henyo ng disenyong alahas Luna Fang. Itong si Luna Fang, isang henyong taga-disenyo ng alahas. Narinig ko na ang kumpanya ngayon ay maraming utang na loob sa kanyang trabaho. Hindi ito gawa ko. Paano niya nagawa ang isang bagay na tulad nito? Hindi walang dahilan kung bakit sinasabi nila na si Luna Fang ay umangat sa karera sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan. Talagang walang talento. Ang susunod na kalahok ay ang bagong bituin sa mundo ng alahas Grupo Shu. Wow! Ang gawang ito ay talagang kahanga-hanga. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan pa. Sige, Aray, Ginoong Zhu, sa susunod na pagkakataon, tiyak na magkakaroon tayo ng pagkakataong makipagtulungan. sige.
Haoshu, ikaw ang nagnakaw ng disenyo ko. Sasabihin mong ninakaw ko ang iyong entry sa paligsahan, may ebidensya ka ba? Ako ko ang iyong obra para sa paligsahan, may ebidensya ka ba? Ito ay isang international na paligsahan sa disenyo ng alahas. Kailangan mo ng ebidensya para magsalita. Oo, totoo yun. Sa tingin ko, na sinasayang mo lang ang iyong oras sa pag-akit sa mga lalaki. Ang alam mo lang ay magyabang, wala kang tunay na kakayahan. Tapos, sinisisi mo pa ang aming grupo Shu sa pagnanakaw ng iyong obra. Sa tingin ko siya ay walang kakayahan at gusto pang isisi sa iba. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga taong ganito na manatili sa ating mundo ng alahas. Luna Fang, umalis ka sa mundo ng alahas. Luna Fang, umalis ka sa mundo ng alahas. Mga ginang at ginoo, biglaan ang pangyayari. Bilang isang hurado, handa akong maniwala kay Luna. Pakibigyan siya ng panahon para ipaliwanag ang lahat. Mula nang umalis ako sa Grupo Shu, ang mga order ng Grupo Shu ay bumagsak na sa kalahati. Ngayon sila ay wala talagang maipapakita sa paligsahan. Teresa, mula pa sa simula, ikaw ang nangakit sa akin na sumali sa paligsahang ito. Dahil dito, hindi ba? Sinasabi mong ito ang iyong disenyo, kaya ipakita mo ang ebidensya. Kapag gumagawa ako ng disenyo, meron akong maliit na ugali. Ito ay, sa lahat ng aking mga sketch sa kaliwang ibabang sulok, laging nilalagdaan ko ng aking invisible na lagda kung akin ba o hindi ang disenyong ito. Tingnan lang ang sketch at malalaman. Yeah. Ang sketch na ito ay talagang kay BB Fang. Talagang ang grupo Shu ang nangopya. Paano sila nangahas gawin? Magnanakaw, hindi ka pwedeng manatili sa aming grupo Shu. Lumabas ka sa mundo ng mga alahas. Grupo Shu, lumabas ka sa mundo ng mga alahas. Teresa, gumastos ka nga ng malaki para sa kompetisyong ito. Ginoong Ye, ano ang ibig mong sabihin? Sumasali ka rin. Oo, hurado diyang buntis siya ngayon. Dapat mong alagaan siyang mabuti. Huwag kang mag-alala. Basta't mapasaya mo ako, pwede pag-usapan ang lahat. Kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Siyempre. Haoshu, ako si... Pokpok, ang lakas ng loob mong magtaksi sa akin. Malandi ka buntis sa aking apo, nagtaksil ka pa sa ibang lalaki. Ginagawa ko rin ito para sa iyo, para sa Grupo Shu. Lumabas ka rito. Nandidiri ako sa pagtingin pa lang sa iyo, inay umalis na tayo. Hoy, gusto mong tumakas, ha? Nakalimutan mo na ang pustahan mo at ni Luna. Kapag natalo ka sa kompetisyong ito, kailangan mong umalis sa Jiangcheng at lumuhod sa harap ng publiko para humingi ng tawad. Ito ang mga kondisyong inyong iminungkahi, Ginoong Shu. Hindi mo naman gustong magkautang, di ba? Luna, inamin ko ang pagkatalo. Ngunit nakikiusap ako sa iyo, hayaan mong manatili ako sa Jiangcheng. Ang Shu ay bunga rin ng iyong pagtatrabaho. Wala kang lakas ng loob na makita ang Shu na ating itinatag ng magkasama magsara ng ganito. Bukod pa riyan, ang pustahan ay sa pagitan mo at ng pokpok na yon, hindi ako sumang-ayon diyan. Oo, ngunit Luna. Oo, Luna. Luna, ang pakiusap. Patawarin mo kami. Sa tagal ng panahong tayo'y biyenan at manugang. Sa ngalan ng pagmamahal ng isang matandang may bahay. Hayaan mong kami ng anak ko ay umalis. Sige! Lumuhod ka at makiusap. Luna, nakikiusap ako sa iyo, pabayaan mo kaming manatili sa Jiangcheng. Maaari na kayong umalis. Sige, Umalis na kayo agad. umalis na tayo. Talaga isa kang kamangha-manghang taga-disenyo, Luna. Ang disenyo ni Miss Fang talagang nagbukas ng aming mga mata. Tama. Luna, maligayang bati. Ang paligsahan na ito. Talagang karapat-dapat ka. Gusto mo bang tulungan kita? Samantalahin para maalis si Haoshu. Putang ina mo, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ay isang malas. Simula nang makisama sa iyo ang anak ko, wala nang mabuting nangyari. Isa kang walang kwentang walang puso. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para sa Shu Group. Para sa akin, nawala mo ang lahat ng dignidad at ang perang ipinangako. Nasaan ang pera? Haoshu, sumasakit ang tiyan ko. Ikaw na puta na nagpapagamit sa kahit sino. Kaninong anak ang dinadala mo? Baka hindi mo rin alam, ano? Para sa iyo, kahit ang Fuye Bank ng pamilya, inilagay ko sa panganib at napalayas pa ako sa bahay. At sinasabi mo pa
Mga bagay na napakalupit. Nakakatawa, may lakas ka pa ng loob na sabihin para sa akin, para sa iyong kayamanan at katayuan, para sa posisyon bilang asawa ng presidente ng Shu Group. Hindi ka na isang binibini, ngayon mag-isa ka na. Ma, umalis na tayo. Gising na po kayo, Senyorita Su. Ikinalulungkot ko po, hindi po nakaligtas ang sanggol. At dahil sa malakas na pagdurugo na ito, hindi na po kayo magkakaroon ng anak sa hinaharap. Ano? Wala na pong posibilidad na magbuntis pa sa hinaharap. Luna Fang, ikaw ang gumawa nito sa akin. Hindi kita palalampasin. Na-transfer na ang advances sa account mo. Isang hiling lang ang hihilingin ko. Gusto kong si Luna Fang. Mabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Hello, Frankie. Pupunta na po ako ngayon. Mga kalahating oras pa po. Luna Fang, hindi ba't napakapangyarihan mo? Isang ulila, biglang naging isang mayamang dalaga, at laging nakakalamang sa akin. Ngayon, nasa kamay ko na ba? Gusto kong makita kung ang makapangyarihang Frankie ay makakapagligtas pa sa iyo ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Ito ang mga mabubuting kapatid ko. Kung aalagaan mo silang mabuti, pag-iisipan kong hayaan kang mabuhay. Alam mo ba ang mga kahihinat na ng paggawa nito? Haha. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Ang alam ko lang bukas ang video na ito ay ipapadala sa Jiang Cheng sa lahat ng mamamahayag. Ikaw, Luna Fang, How you? Hanapin ang lokasyon ni Luna. Boss, hindi maganda ang sitwasyon. Miss Fang nasa isang bodega sa labas ng lungsod siya. Teresa, hindi ko naman kayo inaaway. Hindi ako naghahanap ng gulo sa inyo. Bakit kayo patuloy na sinusubukang patayin ako? hindi mo ba ako ginulo? Ikaw ang dahilan kung bakit bumagsak ang Fuyi Bank. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako maaaring magkaanak pa. Ikaw ang may kasalanan nito. Eh ang anak ko, 2 buwan na lang ay ipapanganak na sana ang anak ko. Ikaw at si Haoshu ang pumatay sa kanya. Wala kang kakayahan na alagaan ng lalaki mo. Kung hindi, paano ako makakasama ni Haoshu? Ang paghihirap ko ngayon ay dahil sa iyo, Luna Fang. Kung hindi ako magiging maayos. Ikaw, Luna Fang, hindi ka rin magiging maayos. Bukas ang kapatid mong si Frankie na kayang gawin ang lahat ay makikita ang kahangahangang pagganap mo ngayon. Gusto kong makita kung ikaw, isang putang ina na ginamit lamang ay makakaakit pa ng pansin ni Frankie. Kayong lahat. Halika rito. Ito ang asawa ng dakilang si Ginong Yeswerte kayo ngayon, mga lalaki ahahaha. Nakikiusap ako sa inyo, huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit, hindi. Ang tapang ninyo! Frankie. May kakayahan ka talaga. Nakapunta ka talaga para iligtas siya. Ilang beses nakitang binalaan na huwag mong gambalain si Luna. Teresa Su, ikaw talaga ay, nung nakita mo ang kabaong saka ka lang umiyak. Luna Fang, salbahe ka. Bakit ikaw ay may maliwanag na kinabukasan at ako ay nasa guhuna? Si Teresa ang sumira sa iyo, hindi ako. Si Haoshu at ikaw mismo. Naisip mo na ba na ang isang lalaking kayang manakit sa sarili niyang anak, may lakas ka pa ng loob na pagkatiwalaan? Luna Fang, maswerte ka kaysa sa akin. Nasa tabi mo pa rin si Frankie. Hindi tulad ko. Nadaya ako ng isang lalaki. At ngayon ganito ang kalagayan ko. Luna, ano ang gagawin mo sa kanya? Pareho tayong babae. Ayoko talagang kalabanin ka. Pero ikaw mismo ang pumatay sa anak ko. Paulit-ulit ako'y itinulak mo sa sulok. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kaya huwag mo akong sisihin kung hindi kita tinatanggap. Ako ang nagkamali. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang utang sa'yo ni Haoshu, ang utang ko sa'yo, papagbayarin ko siya ng doble. Eh ano naman ang utang mo sa akin? Utang mo ang buhay ng anak ko. Utang ko sa'yo ang isang paumanhin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghanap ako ng paraan para mabayaran ka. Ngayon wala ka ng anumang maihahandog. Paano mo pa ako mababayaran?
Gagamitin ko ang buhay ni na Haoshu at ng kanyang anak para ipambayad sa buhay ng anak mo. Hayaan mo na siyang umalis. Lumabas ka na ngayon din. Luna, may masamang hangarin ang babaeng yan. Muntik na niyang wasakin ang lahat ng meron ka. Papatayin ko siya. Ngayon, kahabag-habag na lang ang buhay niya. Gusto niyang magbayad ng kanyang utang. Bakit ko pa siya pipikilan? Hoy, ayos ka lang ba, Luna? Frank, kung hindi dahil sa iyo ngayon, ako ay... Huwag kang mag-alala, manatiling kalmado. Nangangako ako na sa hinaharap ay hindi ko pahihintulutang may manakit sa iyo muli. Yon. Ngayon, nagkalagot-lagot na naman. Paano na kami, ang pamilya Shu, magpapatuloy sa industriya sa hinaharap? Tingnan mo ang sarili mo, ang hina-hina mo. Anak ang Shu Company na to ang ating huling pag-asa. Alam mo ba? Kung tuluyang mabagsak ang Shu Company, di talagang wala na tayong matitira. Gusto mo ba talagang bumalik sa buhay na hindi natin kayang magbayad ng upa? Ano bang gusto mong gawin ko? Anak, si Luna Fang? Ngayon, hindi ba siya ang vice-presidente ng Fang Group? Ganoon na lang siya kagusto sa'yo noon. Kausapin mo siya para mamuhuna ng 5 hanggang 10 bilyon. Isang salita lang niya yan. Inay, sa paraan ng pagtrato natin kay Luna Fang noon, ngayon halos hindi na siya makapaghintay na kumain ng laman ko at uminom ng dugo ko. Paano pa siya tutulong sa akin? Kahit na malakas siya ngayon, babae lang naman siya, huwag mong kalimutan. Noong una, nagmakaawa at nagwala siya para mapangasawa sa pamilya natin. Basta maayos mo lang siyang kausapin. Tiyak na susunod na lang siyang muli sa panahong iyon, ang kanya. Hindi ba atin din yon? Inay, ganon, kagana kaya yun. At saka yung Luna Fang na yun, kasama na ng binatang Ye, paano pa siya magkakagusto sa akin? Kasama niya ang binatang Ye, walang pangalan, walang opisyal na maguhul pinagyaposisyon. At saka, itong binatang Ye, paano siya makakapag-asawa ng babaeng? Ayaw mo naman? Anak, kahit sino pa ang kasama niya. Basta ang pera. Nasa kamay mo, okay na yon, di ba? Inay, tama. Dumalaw kami sa'yo. Ayos ka lang ba? Haoshu, naalala ko na pinagbalaan kita. Na huwag ka nang magpakita sa harap ko. Parang di sapat yung leksyon nung nakaraan na ano? Ay manugang, ano bang sinasabi mo? Pamilya tayong lahat. Sa pamilyang ito, wala namang dahilan para di tayo magkita, di ba? Di ba? Igalang mo naman ako. Sino bang pamilya ninyo? Huwag mong kalimutan ikaw at ang anak mo ang nagpalayas sa akin sa pamilya Shu. Ay, Luna, ako ang may kasalanan noon. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag kang magalit, sige na. Tingnan mo, nagluto ako ng paborito mong sopas. Oo, Luna, ako ang may kasalanan noon. Hindi ko dapat na naimpluwensya ng putang inang Teresa Su na yon. Ngayon alam ko na, ikaw lang ang tunay sa buong mundo. Kayong dalawa mag-ina, talagang marunong kung kailan luluhod at kailan lalaban. Pero, yung mga ginawa ng pamilya ninyo, hindi ko pa rin nakakalimutan. Ah, mabait na manugang. Nagkamali ang nanay noon. Makinig ka, anak. Umuwi ka na. Ano ba? Ano bang gusto nyo? Bitawan nyo ako! Luna, umalis na tayo. Bitawan mo ako! Anong nangyari, Vice President Fang? Itapon nyo sa labas ang Hoy, wag. Manugang, mag-usap tayo ng mahinahon. Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Oo. Wala akong sasabihin sa inyo. Sundin sila. Hoy, Luna. Manugang, Tara na, Luna. manugang, ay manugang ko. Bossing. Mukhang masyadong masama ang lagay ni Miss Fang. Isang bagay lang ang nasa isip niya ngayon, ang maghigante. Pero ang asawa ng presidente, Huwag ka nang magsalita. Tingnan mo ang mga lobong. Nakapaligid sa kanya. Lahat ay may masasamang tingin. Hindi ko siya pwedeng iwanang mag-isa sa panahong ito. Umalis kayo kaagad dito. Kuya Guard, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Si Vice Presidente Fang ay manugang ko. Anong sinabi mo? Si Vice Presidente Fang ay manugang mo. Nababaliw na yata ang matandang to. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kung manugang mo si Vice Presidente Fang, edi akin na ang buong lungsod ng Jiang. Edi akin na ang buong lungsod ng Jiang. Eksakto. Pakiusap? Totoo yan. Pakiusap? Kuya Guard, pahintulutan nyo kaming makapasok ulit. Nakikiusap ako sa inyo. Umalis ka. Lumayas ka. Ganyang duwag, hindi na makita ang sarili sa salamin. Hindi niya pinahahalagahan ang meron siya. Makita siya ngayon na ganyan kaayabang.
Nakakainis talaga. Naalala ko noong nasa bahay pa siya natin. Wala siyang iba kundi isang libreng yaya. Ngayon, sinaktan niya si Shu at umaasenso na sa buhay anak. Hindi natin pwedeng hayaan na magtagumpay ang babaeng yan. Pero ano bang magagawa ko? Ngayon siya ay vice-presidente na ng Fang Group at may suporta pa ng binatang si Ye. Hindi ako makapaniwala na isang lumang basahan na itinapon ng anak ko ngayon ay itinuturing ng kayamanan. Sa susunod na buwan na ang deadline para sa pondo ni Shu. Kung wala na tayong makuhang pera, wala nang pag-asang matitira para kay Shu. Kung mahuli natin ang baho ni Luna Fang at makakuha ng pera mula sa kanya, mas madali na yon. Baho. Kung gano'n, inay, maliligtas si Shu. May naisip ka na ba? Nanay, huwag kang mag-alala. Wala pang isang araw si Luna Fang ay magdadala ng pera ng maayos. How, Shu? Ano ba ang gusto mong gawin? Wala akong gustong gawin. Muntik ko na lang makalimutan. Nasa cellphone ko pa rin ang napakaraming litrato mo. Hoy, ano sa palagay mo kung sakaling hindi sinasadya maipadala ko ang mga litratong ito sa media? Ano kaya ang magiging headline bukas? Vice-presidente ng Fang Group, nakalabas ang mga pribadong litrato ni Luna Fang. Nawasak ang imahe ng kadalisayan. Isipin mo pa lang, nakaka-excite na. Ano ba ang gusto mo? Wala akong gusto. Sa susunod na buwan ang huling araw na para sa pondo ng Shu Group. Alam mo naman, 500 milyon kung handa kang mag-invest, maaari nating pag-usapan ang lahat. How, Shu, nanganganib kang manakot sa akin? Hoy, hindi ako nanganganib, hindi talaga. Vice-presidente Pang, paano naman naging pananakot yon? Sa totoo lang, transaksyon ang tawag ko dyan. How, Shu, dahil ikaw ang naghahanap ng gulo, huwag mo akong sisihin. Ang Fang Group ay palaging merong angel investment project. Ang responsable sa proyektong iyon ay ang panganay na anak ng pamilyang Fang. Maaari kitang i-connecta sa kanya para mapadali ang iyong investment. Ano, ang tinutukoy mo ba ay ang Fang Group, yung misteryosang panganay na anak? Eksakto. Sige, hintayin mo ako. Pupunta na ako ngayon din. Ang gagago talaga ni Hao Shu. Wala talagang hiya. Huwag kang mag-alala. Kung siya mismo ang naghahanap ng gulo, tutulungan natin siya. Anak ko, kung maaagaw mo ang binibining Fang na iyan, sa huling kalahati ng ating buhay, wala na tayong dapat ipag-alala pa. Malaki ang kapangyarihan ng pamilya Fang. Para itong bundok ng ginto at pilak, isang walang katapusang kayamanan. Nanay, huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi lang makukuha ko ang 5 bilyon na pondo, kundi maaagaw ko rin ang binibining Fang. Mabuti kang anak, determinado. Naniniwala ang nanay mo sa iyo. Sige na, umalis ka na. Maghihintay ang nanay dito sa mabuting balita mo. O sino ba ito? Hindi ba't si Vice Presidente Fang? Noong nakaraan, ang yabang-yabang mo, di ba? At ngayon, kailangan mong tulungan ang anak ko para makakuha ng pondo. Ang lakas ng loob mo na makukuha ng anak mo ang pondong iyan? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ang anak ko, kung hindi niya makuha ang pondong ito, kukunin ko ang mga malaswa mong litrato at ipapakalat ko sa media. Tingnan natin kung paano ka makakatira pa sa Jiangcheng. Kaya nang inagayang anak. Hindi lang dapat mo akong tulungan. Dapat mo ring gawin na ang makapangyarihang Ginoong Ye ay tulungan ako. Kung hindi, ipapadala ko ang mga litrato mong iyon. Lahat sa kanya, tingnan natin kung gusto pa niya sa iyo, babaeng ito. Sa hinaharap, ang pera mo. At ang pera ng pamilya Ye ay mapupunta sa anak ko, Opo. Ay nako. Kayong dalawa mag-ina talagang napakasama ninyo. Naniniwala ka bang bugbugin kita hanggang mamatay? Ang kapal ng muka, ang lakas ng loob mong manakit sa dalaga ng pamilya Fang. Siya ang dalaga ng pamilya Fang. Tama. Siya nga ang panganay na anak ng pamilyang Fang. Sino ang niloloko mo? Ang putang inang Luna Fang na yan. Lumaki ng walang ama't ina. Sa bahay ampunan siya lumaki. Kung siya ang panganay na anak ng pamilyang Fang, ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ha! May naisip ako. Baka gusto mo lang magpanggap bilang panganay na anak ng pamilyang Fang para guluhin ang anak ko? Korak ko! Panaginip lang yan. Binibini, Ginoong Ye, may kailangan po ba? Ano? Ikaw nga ba talaga ang panganay na anak ng pamilyang Fang? Niloko mo ang anak ko para pumunta rito. Ano ang balak mo? Ikaw at ang anak mo, para makakuha ng pondo at magpa-IPO, pinatay ninyo ang anak ko kasama si Teresa Su. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin sa kanya? Luna, binibining Fang, nakikiusap ako. Pabayaan nyo na kami, pakiusap. Pangako namin na sa hinaharap hindi na kami magpapakita sa harap nyo. Patawarin nyo na kami, binibining Fang. Ngayon ka lang hihingi ng tawad, hindi ba't huli na ang lahat?
Luna. Ay hindi, Binibining Fang. Ang galing ng dating ni Binibining Fang ha. Halos 2 oras na. Wala talagang galaw. Ikaw si Hao Shu, tama ba? Oo. Ako nga. Sana po ay matulungan ninyo ako. Hindi pa oras para akong ang magturo sa'yo. Ang aming binibini ang siyang mag-aasikaso sa'yo. Tuloy ka na. Naghihintay sa'yo sa loob ang aming binibini. Sige. Salamat. Binibining Fang, isang karangalan po ang makilala kayo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagpayag na mamuhunan sa aming pondo at IPO ng Shu. Tiyak na hindi bibigoy ng Shu ang inyong mga inaasahan. Narito po ang aming plano sa pagpopondo. Pakitingnan po ninyo. Well, ang aming Shu kahit na maliit na kumpanya ay may pambihirang lakas. Sa loob lamang ng 3 taon ay nakapasok na kami sa top 10 ng industriya. Kaya siguradong sulit na pamumuhunan ito. Talaga? Pero ang nabalitaan ko kasi, ang Shu Group ay nakamit ang tagumpay dahil sa disenyo ni Luna Fang para maging ganito ang resulta. Imposible gawa-gawa lang iyan ni Luna Fang na kumakalat lang. Ang aming pamilyang Shu laging nakadepende sa sarili naming kakayahan. Talaga? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Miss Fang? Napakagaling mo, Luna Fang. Puta ka, paano ka nangahas na paglaruan ako? Ipapadala ko ang mga litratong yun sa media ngayon din. Hoy, anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Hao Shu, talagang lampas ka sa pagkawalang hiya na naiintindihan ko. Nasaan si Miss Fang? Gusto kong makita si Miss Fang. Ako ang Miss Fang na hinahanap mo. Hindi pwede, alam kong ulila ka. Wala kang amaoy na. Hindi ka pwedeng maging si Miss Fang. Dahil nga wala akong sino man. Nakapag-asawa ako sa pamilya mo ng 3 taon. Tiniis ko ang paghamak ninyo ng 3 taon. At pinatay mo pa at ni Teresa ang anak ko. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Alam mo ba na nawala si Luna noong 6 na taong gulang siya? Ako at ang pamilya Fang ay naghanap sa kanya ng buong 20 taon. Ang taong itinuring naming kayamanan ay inapi mo ng ganito, Hao Shu. Kahit patayin kita ng 1,000 beses, mahirap pa ring mapawi ang galit sa... Luna, mali talaga ako. Talagang hindi ko alam. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Fang. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang 1 araw na pagsasama ay katumbas ng 100 araw ng pasasalamat. Isipin mo na tayo ay may 3 taon ng pagsasama. Patawarin mo ako ngayon, pakiusap. 3 taong pagsasama. May lakas ka pa ng loob na banggitin sa akin ang 3 taon nating pagsasama? Noon, buong puso kitang pinakasalan. Paano mo naman ako ginanti? Luna, hindi mo ako pwedeng sirain. Hindi mo pwedeng sirain ang shoe company. May ambag ka rin sa shoe company. Paano mo matitiis na makitang mabangkarote ang shoe company, ha? Oh, may ambag ako sa shoe company. Kaya hindi ko hahayaan na mabangkarote ang shoe company. Kaya handa kang patawarin ako. Luna, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pakiusap, bumalik ka sa akin, pakiusap. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa iyo sa hinaharap. Hindi na kita pahihirapan pa. Sige. Nangangarap ka? Sasabihin ko sa'yo, hindi mababangkarote ang Shoe Corporation. Dahil bibilhin ko ang Shoe Corporation. Luna, ang paggawa niyan ay parang pagpatay mo sa akin. Gusto nga kitang patayin. May tao ba dyan? Itapon ninyo ang gagong ito. Luna, Fang, puta ka. Hindi maganda ang kahihinatnan mo. Sa wakas, tapos na ang lahat ng ito. Luna, ayos ka lang ba? Ay! Anak, ayos ka lang ba? Inutusan kami ng aming binibini na umalis kayo sa Jiangcheng ngayong gabi mismo at huwag nang muling tumapak sa Jiangcheng. Maghanap ng magbabantay sa kanila at paalisin sila sa Jiangcheng ng namamalimos. Opo, Ginoo. Sa wakas, nailabas na ni Luna ang galit na yon. Ginoo, bakit hindi mo na lang agad inayos? Ang problemang iyon na si Hao Shu? Hindi mo naiintindihan. Si Luna ay dumaan sa napakaraming paghihirap sa pamilya Shu. Ang galit na yon. Kailangan niyang ilabas ng mag-isa. Kung hindi niya ito malalampasan. Ginoo, ngayong maayos na si Binibining Fang, hindi ba dapat ay isaalang-alang mong bumalik sa Estados Unidos? Ang asawa ng presidente ay nagbigay na ng mahigpit na utos. Dapat kang bumalik sa Estados Unidos sa susunod na linggo at pakasalan si Binibining Zhuang. Hindi ako magpapakasal sa kanya.
Mabait na tao, maawa po kayo sa amin. Maaari po bang bigyan ninyo kami ng makakain? Tara, kain na tayo. Sige. Binibining Fang, Ano, yun? kakakuha lang namin ng balita. Patay na sina Hao Shu at Chunhua Li. Patay na sila? Paano sila namatay? Sabi nila pamamas lang daw, napakalupit ng pagkamatay nila, ginilitan ang kanilang mga lalamunan. Gets ko na. Pwede ka nang umalis. Siguro si Teresa yun. Siningil niya ang utang nila. Ayos lang yan. Lumipas na yan, Luna. Walang problema. Nalutas ko ang mga tambay, matabay ni Hao Shu, ang kalagayan ni Luna Fang. Lalong gumaganda kamakailan. Sa palagay mo, kapag siya ay nasa mabuting kalagayan, kung magpapahayag ako ng pag-ibig sa kanya, mas malaki ba ang tsansa ng tagumpay? Ngunit tungkol kay Miss Lucy Zhuang, Ilang araw pa, kaarawan na ni Luna. Natatakot ako na nakalimutan na niya. Maghanda ka ng isang bagay para sa akin. Gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Espesyal ba ang araw na ito? Luna, kaarawan mo na ngayon. Maligayang kaarawan sa iyo. Hindi pa ako nagdiwang ng aking kaarawan noon. Salamat sa pag-alala sa aking kaarawan. Kahit na ang tagal ng mga taon. Pero, buti na lang at bumalik ka rin. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Salamat. Gusto ko ito ng sobra. Halika, Luna. Binabati kita sa muling pagsilang. Salamat. Sa totoo lang, sa lahat ng mga taong ito, hindi kita nakalimutan. Baka nakalimutan mo na. Noong tayo ay mga bata pa, mayroon pa tayong arranged marriage noon. Kahit na ang tagal ng mga taon. Gusto kong itanong, Frankie, Lucy Zhuang, kumusta ako ang nobya ni Frankie? Kumusta? Ako si Luna Fang. Sikat ka, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ginoong Ye, dahil nandito na ang iyong nobya, hindi ko na kayo aabalahin. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Hoy Luna, samahan kita. Hindi na kailangan naghihintay ang driver ko. Luna, Tita Kaya, aakyat muna ako para maligo. Ikaw rin, magpahinga ka ng maaga. Sige, sige. Walang utang na loob. Iniwan mo ang lahat sa Estados Unidos dahil sa babaeng iyon, si Luna Fang. Wala ka bang konting responsibilidad? nanay, alam mo kung gaano kahalaga si Luna sa akin. Ano ang ibig sabihin niya, Love Ann? Sinasabi ko sa'yo may nobya ka, magsikap kang maging maayos. Hindi ko kailanman inamin na si Lucy Zhuang ang nobya ko. Mula simula hanggang ngayon, lahat ng ito. Hindi ba't ikaw ang nag-ayos? Sa susunod na taon, lalawak natin ang negosyo ng alahas sa Estados Unidos. Si Lucy Zhuang ang tagapagmana ng pinakamalaking merkado ng alahas sa US. Basta't pakasalan mo siya, kaya sa susunod na taon, ang Yi Group ay maaaring mamonopolyo ng kalahati ng merkado ng alahas sa US. Lubos mong unawain ito. Pera. Laging pera. Ngayon, gusto mong isakripisyo ang kaligayahan ng buong buhay ko. Ganun ba? Ano ba talaga ang ginawa ni Luna Fang para mabighani ka? Nawala siya ng 20 taon. Anong klaseng pagmamahalan ang meron kayo? Hindi mo kailanman mauunawaan. Wala nang makakapalit sa kanya sa puso ko. Maging makatotohanan ka. Isang inabandonang babae lang siya, na nagdadalang tao na noon. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Wala akong pakialam. Kahit anuman ang pinagdaanan niya. Sa puso ko, siya ang mananatiling pinakamagaling. Tanga ka talaga. Mula pagkabata, sinunod ko ang mga pamantayan mo. Ang mga hinihingi mo sa buhay. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong magmalasakit sa tunay kong gusto? Sa pagkakataong ito, hindi kita mapakikinggan.
Ang usaping ito ay wala sa iyong kapangyarihan. Bumalik na si Lu Zhuang sa Jiangcheng. Sa susunod na buwan, dapat mo siyang pakasalan. Hindi ako magpapakasal kay Lucy Zhuang. Anong ginagawa mo? Bumalik ka! Luna Fang, huwag mong isiping maagaw mo si Frankie sa akin. Tito, Frankie, ang aga-aga. Bakit ka na parito? Tito, nasaan si Luna? Ginoong Ye sa buong paggalang mula nang umuwi ang binibini, malungkot na malungkot siya. Frankie, ano ba talaga ang nangyayari? Tito, ako. Frankie, palagi kitang inakalang mabuting tao. Pero si Luna, sa mga nakaraang taon, napakarami ng hirap na pinagdaanan sa ibang bansa. Hindi ko papayagan na saktan siya muli ng sinuman. Binatang Ginong Ye, umalis na po kayo. Dapat mas mabuti ang kanyang pag-uugali. Akala ko'y natupad na ang pangarap ng ating binibini. Nakuha na niya ang gusto niya. Hindi ko inaasahang si Ginoong Ye pala ay kapareho lang ni Hao Shu. Pareho silang mga gago. Frankie, akala ko ikaw ang aking tagapagligtas, ang aking anghel na magliligtas sa akin. Pero pareho ka lang pala ni Hao Shu. Binibining Fang, nais ko makipag-usap sa'yo. Hindi na kailangan binibining Zhuang. Sinisiguro ko sa'yo na ang iyong kinatatakutan ay hindi mangyayari. Binibining Fang, sa palagay ko ay nagkakamali ka ng pagkaunawa. Ako at si Frankie ay isang alyansa sa negosyo ng aming mga pamilya. Pakitang tao lang ito. Ang pangunahing dahilan ng aking pag-uwi sa bansa ay upang paunlarin ang lokal na merkado ng alahas. Binibining Fang, matagal ko nang naririnig ang iyong talento mula sa ibang bansa. Matagal na panahon na. Nais kong malaman kung interesado ka na makipagtulungan sa aming Zhuang Group. Sa mga nakaraang taon, patuloy na bumababa ang negosyo ng Fang. Ang Zhuang Group ay isang kumpanyang may 100 taon ng kasaysayan. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, tingin pa ito ay isang magandang pagkakataon. Ito ang imbitasyon sa International Jewelry Exhibition. Ang mga pangunahing personalidad sa industriya ng alahas sa bansa ay dadalo. Umaasa ako na bibigyan mo kami ng karangalan sa iyong pagdalo, Binibining Fang. Kailangan mong pumunta, ha? Siyempre. Ingat tayo sa spot on the list, hindi na kita sasamahan. Malapit nang magsimula ang piging. Tara na, umakyat na tayo. Jiang. Salamat sa iyo dahil handa kang dalhin ang puso ng karagatan para sa aming eksibisyon. Ito ang tiyak na magiging pinakakinang na hiyas ngayong araw. Puso ng karagatan. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Ye. Hindi nga katakatakang ito ay isang kayamanang walang katumbas ang halaga. Talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Yung batang si Ginoong Ye nagpalit na naman ng kasama ngayong araw. Totoo, pero yung Ginoong Ye na yan, paano siya magpapakatali sa iisang puno? Hindi ko lang alam kung gaano katagal-tatagal yung punong yon. Aalis na ako. Apia takasapu asimay sasa. Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Susunod, mayroon tayong pinakasikat na alahas. Sa eksibisyong ito ng mga alahas, ang puso ng karagatan. Diyos ko, yan ang mana ng pamilya Ye, ang puso ng karagatan. Ngayong araw talagang nabuksan ang ating mga mata. Ang puso ng karagatan ay hindi lang walang katumbas na halaga. Malaki rin ang kahulugan nito para sa angkan ng Ye. Humihingi ako ng paumanhin. Angkan ng Ye talaga, ang yabang.
Nawalan sila ng gamit, bakit kami pa ang susuriin nila? Sige na, konting ingat sa salita. Hindi natin kayang kontrahin ang angka ng Ye. Ginang, nakita na namin. Luna Fang, ikaw pala ang kumuha ng puso ng karagatan? Sarah Jiang, hindi po ako. Oo nga, si Luna ang panganay na anak ng Angkan Fang. Paano niya magagawa ang ganung bagay? Bagamat siya ang panganay sa Angkan Fang, maraming taon siyang nasa labas ng bansa. Hindi maiiwasang may masamang impluensyang nakapulot. Tiya, baka naman may pagkakamali lang dito. Malinaw ang ebidensya? Anong pagkakamali pa ang pinagsasabi mo? Narinig ko na si Luna Fang ay isang henyong taga-disenyo. Eh di magnanakaw pala siya. At yung mga disenyo niya noon, malamang ninakaw din. Ginoong Jiang, ayon sa sinabi ninyo, ibig sabihin ba nito lahat ng anak mula sa ordinaryong pamilya ay magnanakaw? Napakasakit ng mga salita ninyo. At saka, kung talagang ako ang kumuha, matagal na sana akong tumakas. Hindi yung nandito pa ako at naghihintay na mahuli ninyo. Ang galing mong magsalita. Itabi mo yung mga salita mo at sabihin mo sa pulis. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na makialam sa anak ni John Fang. Pa, lagi namang matalino si President Fang. Pero hindi mo inakala na magkakaroon ka ng anak na magnanakaw, di ba? Kung gusto ninyong akusahan ang anak ko, di kailangan ninyong magpakita ng tunay na ebidensya. Kung hindi, sino mang maglakas loob na manira sa anak ko. Huwag kang magalit kung tatalikod na ako. Ginoong Fang, naghiwalay na at nagpa-abort na ang anak mo. Ang mga gulo niyang yan ay kumakalat na sa buong lungsod. Isang lalaking ayaw ng sinuman. Gusto mong ipasa sa anak ko. Ikaw rin ay isang ama. Sino ang hindi gugustuhing magkaroon ng malinis at dalisay na manugang na babae? Hindi ba ganoon? Ginang Jiang, ikaw mismo ay isang babaeng hiniwalayan. Kami ay hindi rin naman gustong makasalamuhan ng isang malinis at dalisay na pamilya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang iniisip ninyo, nagbago na ang panahon sa mga nakaraang taon. Kahit na umasenso ang pamilya, Fang ninyo, wala itong pagkukumpara sa aming pamilyang Ye. Lalo na ang mag-isip na umangat sa pamamagitan ng aming pamilyang Ye. Si Luna Fang, hindi siya karapat-dapat sa swerte. Uy Jiang, ikaw mismo ay nahulog sa bitag ng pera. Huwag mong isipin na lahat ay nakatutok sa maruming pera ng pamilya mo. Talagang sasabihin ko sa iyo ang babaeng pinagpala ay hindi papasok sa bahay na walang pagpapala. Ang aming Luna talagang hindi interesado. John Fang, tayong lahat ay mga negosyante. Sino ang hindi kilala ang isa't isa? Yamang napakawalang utang na loob ni Ginoong Jiang. Sa tingin ko sa hinaharap ang aming pamilyang Fang at ang inyong pamilyang Ye hindi na kailangang mag-ugnayan pa. Luna, tara na. Lucy, huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, ikaw lang ang karapat-dapat sa anak ko. Ang mga babaeng yan na gustong manghuli lang ng mayamang asawa, sa buhay na ito, hindi kailanman papasok sa aming pamilyang Ye. Ikaw, bukas ay sumama ka kay Frank para magsubok ng mga damit pangkasal. Sa okasyon, bibigyan kita ng malaking regalo. Talagang magugustuhan mo yon. Salamat, tita. Natulungan si Miss Lucy sa pagguhit ng singsing. Sobrang naiimpluwensyahan na si Frank ng babaeng yon. Kailangan kong puksain ang pag-asa niya. Ma'am, sa tingin ko po, napakagaling ni Miss Luna. Sa totoo lang, si Miss Lucy. Ang hindi gaanong karapat-dapat. Anong karapat-dapat? Mali ang iniisip mo. Hindi na kagaya ng dati ang pamilya Fang. At si Luna Fang, bakit pa siya lalapit sa anak ko? Binabalaan kita? Ang ating Frank ay para lamang kay Lucy Zhuang. Sa ganitong paraan lamang, matutulungan ang Ye Group. May pakinabang ito. Noong nakaraan, pinaguhit ka ng binibini ng singsing para sa kliyenteng iyon. Ngayon naman, gusto niyang ikaw mismo ang maghatid nito sa bridal shop. Ayos lang, ang kliyente ang hari, di ba? Saka wala namang mawawala kung dadaan ako roon. Binibini, tunay nga kayong napakatalino. Lahat ng kilalang pamilya sa Jiangcheng ay nakapila para magpaguhit sa inyo ng alahas. Sige na, wag mo na akong purihin. Pwede ka nang umalis. Kailangan kong ihatid ang singsing sa ating kliyente. Sige po. Kamusta? Narito po ako para ihatid ang singsing. Dito po, pakisuyo. Sige. Para maging eksakto ito, ang mga engagement ring ni na Frank Ye at Lucy Zhuang. Binibining Fang.
Sa tingin mo ba bagay sa akin ang suot kong damit? Binibining Juang. Ang wedding dress mo, iisa lang ito sa buong mundo. Kapag isinuot mo ito, talagang ikaw ang magiging pinakamasayang bride sa buong mundo. Ang ganda-ganda. Aalis na ako. Hoy, sandali. Sa susunod na buwan, sa engagement party namin ni Frankie, dapat kang pumunta ha? Huwag kang mag-alala, formalidad lang yun. Hindi ako pupunta pero binabati kita ng kasayahan. Ano ba ang gusto mong gawin? Nakatakda na ang engagement sa susunod na buwan, lahat ay naayos na. Hindi ako magpapakasal kay Lucy Juang. Ang buong lungsod ng Jiang alam na ang tungkol sa engagement mo, sasabihin mo lang na hindi ka magpapakasal. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ang engagement party na ito. Ikaw ang nagplano ng lahat. Kaya lahat ng kahihinatnan, ikaw lang ang dapat managot. Hoy, bumalik ka rito. Ginoong Ye, hindi ka talaga pwedeng pumasok. Umalis ka sa harap ko. Luna, tungkol sa proposal, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ng malinaw ang lahat. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Arranged marriage man ito o hindi. Dahil may kasunduan na ng kasal, dapat kang maging tapat. Luna! Hindi ako sumang-ayon. Napakasalan si Lucy Juang. Luna, ikaw ang aking asawa. Kung hindi ka nawala noon. Mag-asawa na sana tayo ngayon, Luna. Frankie, Luna, ikaw ang aking asawa. Luna, pasensya na. Pasensya na, ha? Ako. umalis ka na. Ginoong Jiang, Pangulong Jiang. Sinasabing ang Grupo Ye ay nagbebenta ng pekeng produkto. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang Grupo Ye ang pinakamalaking kumpanya ng alahas sa bansa. Hindi posible na magbenta kami ng pekeng produkto. Maniwala kayo sa amin. Hindi ko inaasahan na ang kilalang Grupo Ye ay manloloko ng mga mamimili. Maniwala kayo sa Grupo Ye. Sinisiyasat namin ang pangyayaring ito. Tiyak na magbibigay kami sa inyong lahat ng kasiyasyang paliwanag. Salamat, ha? Paano ninyo ito ipapaliwanag? Pangulong Ye, magsalita pa kayo ng kaunti. Ano ba talaga ang nangyari? Maayos naman ang lahat? Paano nakapasok ang mga pekeng produkto sa kumpanya? Sa palagay ko, hindi ganun kasimple ang isyong ito. May kutob ako na may kumukuti-kutit sa likod nito. Sino kaya ang may ganung kapal ng muka? Hanggang sa kalabanin ang Grupo Ye. Umalis ka riyan. Frank Ye, Ginoong Jiang na sa silid pulungan na ang lahat ng malalaking shareholder naghihintay sa inyo para sa pulong. Sa loob lang ng isang araw, ang mga stock ng Grupo Ye lahat ay bumagsak sa pinakamababang limitasyon. Kailangan naming makuha ang paliwanag ni Hui Jiang at ng kanyang anak, magbigay ng paliwanag. Eksakto, ang mga pagkalugi ay pawang sa interes ng aming mga shareholder. Ang unang iniisip ninyo ay ang sarili ninyong interes. Paano nakasustento ang Grupo Ye sa isang grupo ng mga walang utang na loob na tulad ninyo? Ginoong Jiang, sa ilalim ng iyong pamamahala, ang Grupo Ye ay nagkaroon ng malaking problema. Dapat kang magbigay sa akin ng paliwanag. Mga kasama, kumalma kayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang pinagmulan ng mga peking produktong ito. Ito ang dokumento ng pagtitiwalag na nilagdaan ng lahat ng shareholders ng Grupo Ye. Ang hindi mahusay na pamamahala ni Ginoong Jiang ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa Grupo Ye. Wala nang ibang opsyon kundi ang pamilyang Ye ang magbigay ng pamamahala. Huwag kang magpakalabis. Ginungkang napakalakas ng loob ninyo sa pagpaparatang sa Grupo Ye. Para mapilitan ng pamilyang Ye na umalis, ginaya ninyo ang ulat ng kontrol sa kalidad na nagdulot ng pagpasok ng maraming peking produkto sa merkado. Ginungkang napakalupit ninyo. Hi, Lucy. Sa pagkakataong ito, salamat sa'yo. Hindi ko inaasahan na si Kang Xiaowen, ang matandang tuso, ay magpaparatang sa amin. Simula bukas, magtatrabaho ka na sa grupo. Yan, narinig ko na ang Grupo Huiting ay naglunsad ng proyektong alahas na 10 bilyon. Tulungan mong mabuti ang aming Frank. Para sama-sama nating makuha ang proyektong ito. Sige, tita. Pahiramin mo pa ako ng 10 milyon. Sa pagkakataong ito, tiyak na babawiin ko ang puhunan. Hindi ba 30 milyon lang naman? Magkakautang-utang ba ako sa iyo?
Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para maibalik sa iyo ang perang iyon. Narinig kong hindi maganda ang swerte ni Ginoong Kang nitong mga nakaraang araw. Nawala ng 2 dosenang milyon. Ang pakiramdam ng paghabol ng mga maniningil. Hindi dapat masaya, di ba? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Huwag mong isiping dahil taga-pamilya ka ay makakapag-utos ka sa akin. Gusto kitang makipagnegosyo. Basta't handa kang tulungan ako. Handa akong mamuhunan ng 50 milyon. Para tulungan kang bumangon muli. Kakalapibig sa pamilya Ye. Malungkot na malungkot siya ngayon. Hello, Frankie? Binibining Fang. Hinahanap mo ba si Frank? Naliligo siya. Hello. Lucy Zhuang, anong ginagawa mo rito? Frank, alam kong wala kang nararamdaman para sa akin. Pero, sa totoo lang, pareho lang tayo. Mga piyon lang tayo ng pamilya. Hindi kita sinisisi. Hindi ko kayang umasa sa iyo, lalo na ang makipagkompetensya kay Binibining Fang. Hindi kita ilalagay sa mahirap na sitwasyon. Gusto ko lang bigyan ng pamilya ng paliwanag. Lucy Zhuang, alam mo yan. Hindi ko kailanman gagawin ang anumang bagay na makakasama kay Luna. Frank, simula pa noon, lahat ng gusto ko, ako si Lucy Zhuang, gusto ko, palagi kong nakukuha. Gusto kong makita. Kapag wala nang natira kay Luna Fang, kung magiging ganyan ka pa rin sa kanya. Ano? Tatay, anong nangyari? Asyin na dapat. Ang aming fan group ay may manager ng tindahan na inakusahan ng pang-aabuso sa sexual sa isang kliyente. Pang-aabuso sa sexual? Naapektuhan nito ang lahat ng mga tindahan. Ngayon, sa pati internet, lahat ay nagbo-boycott sa Fang Jewelry. Nag-aalala ako na kung magpapatuloy siya to, ang Fang ay maaaring magkaroon ng malalaking problema. Tatay, kailangan nating agad na magdaos ng press conference. Hindi pwede. Napakalakas ng pressure ng online public opinion. Sa pagbibigay ng lagay sa mga empleyado ng maaga ng mga tindahan ng Grupo Fang. Kaya kapag may nangyari, agad na nailalantad sa internet. At bumili ka pa ng maraming user para mag-share. Sa loob lang ng kalahating araw, ang Grupo Fang ay nangunguna na sa mga batikos sa search rankings. Mga netizen na walang muwang, gusto nilang sumabay sa uso. Napakalaki na ng pressure ng publiko. Kung lahat sila ay magdura ng isang beses, malulunod ang dalawang yon mula sa Grupo Fang. Magpatuloy kang bumili ng mga user. Huwag mong hayaang bumaba ang usapin sa rankings. Sa pagkakataong ito na-offend ng Grupo Fang, ang lahat ng kababaihan sa bansa. Kahit na si John Fang ang matandang yun natuso, ay napakagaling. Sa pagkakataong ito, ang Grupo Fang ay hindi na makakabangon. Gagawin ko na ito ngayon. Hoy, teka. Tulungan mo akong magpadala ng ilang bagay sa pamilya Fang. Binibini, mukhang ito ang package ninyo. Nakakagalit. Sobra na ang mga taong ito. Pangulo, paano naging ganito kalaki ang gulo na dulot ng isyong ito? Ang mga empleyadong aming grupo Fang, bawat salita at kilos ay kumakatawan sa buong grupo. Ang magagawa na lang natin ngayon ay maghintay hanggang sa lumipas ang bagyo para unti-unting mabawi ang reputasyon ng grupo Fang. Bilang mga miyembro ng pamilya Fang, paano tayo makakatayo nang walang ginagawa at hayaan silang abusuhin tayo? Luna, umuwi na ako. Narinig mo rin ba ang mga problema ng kumpanya kaya nagmadali kang umuwi? Una, makipag-usap kang mabuti sa kapatid mo. Mahigit 20 taon na kayong hindi nakikita. Ang prinsesa natin laki na. Palagi kang namimiss ng kuya mong nasa ibang bansa, tatay. Sa pag-uwi ko ngayon, wala nang makakapang-api sa inyong dalawa. Sa pagkakataong ito, ang Fang Group ay humaharap sa mga pagsubok na ikinababahala ko na mahirap lampasan. Tatay, hindi ba para sa iyo ang alo ng opinyon na ito ay parang kahina-hinala ang pagdating? Tama ka. May nasa likod nito. Mula nang umuwi ang kapatid mo, ang performance ng Fang Group ay tuloy-tuloy na nag-improve, hindi maiiwasan. Na may maiinggit. Pinag-aralan ko ng husto ang isyong ito. Natatakot ako na ang target ay hindi ang Fang Group, kundi si Luna. Kuya, sinasabi mo ba? Na ang isyong ito dapat ay aksyong pansarili lang ng store manager. Bakit bigla itong
naging isyong pang-corporate image ng Fang Group dahil may gustong gumamit ng pressure ng publiko para samantalahin at ibagsak ang Fang Group para wala ka nang matira. Pero palaging maingat si Luna sa kanyang mga ginagawa. Sinong gustong saktan siya? Sino pa ba? Ang nobya ni Frankie, si Lucy Juang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag muna tayong magsabi kanino man. Tatay, nakapag-organisa na ako ng maraming troll para gabayan ang opinyon sa internet. Naniniwala ako na magkakaroon ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Ang biktima. Nagpadala na ako ng tao para kausapin siya sa press conference bukas ng umaga. Sasama siya sa atin sa sandaling yon. Hihilingin natin na patunayan niya ang kawalang sala ng ating pamilyang Fang. Hindi nga walang saysay na mabuting anak ng pamilyang Fang. Matapang at tuso. Kuya, ang galing mo. Kahit nasa ibang bansa ako, lagi kitang iniisip. Tatay, ang balita ng aking pagbabalik ngayon, huwag muna itong ipaalam. May malaking regalo ako para kay Binibining Juang. Kamusta mga kaibigang mamamahayag? Tungkol sa insidente ng pamilyang Fang, ipinahahayag namin ang aming malalim na panghihinayang at agad kaming nagsimula ng investigasyon. Narito ang aming tugon. Ang biktima ngayon ay nakaranas ng kasawian, ang aming Fang Corporation. Agad na tinanggal ang salarin at nakipagtulungan sa pulisya para mabilis na aksyonan ang kriminal. Oo. Ang Fang Corporation ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking suporta. Sana kayong lahat, huwag maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang Fang Corporation ay talagang isang napakahusay na kumpanya. Ano ba talaga ang nangyari? Paano sa loob lamang ng isang araw? Ganap na nagbago ang opinyon ng publiko. Ngayon, ano ba ang sinasabi nila? Ang Fang Corporation. Ang pinakamapagmalasakit na kumpanya sa bansa. Umalis kayo rito. Ang bidding na 10 bilyon ay handa na. Mabuti. Kapag lumabas na ang balitang ito, ang Ye Group at si Lucy Juang ay tiyak na sasali sa bidding. Kaya ipapakita ko sa kanila ang mga kahihinatnan ng paglapastangan sa pamilya Fang. Bakit hindi mo sinabi sa Binibini na ang proyektong ito ay inihanda para sa kanya? Ito ang handog na pagbati na inihanda ko para sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Bini-bini, ito ang bidding proposal ng Huiting Group. Huiting Group? Hindi ko pa ito naririnig noon. Paano bigla silang nagkaroon ng proyektong 10 bilyon at inaanyayahan tayong sumali? Balita ko ay isa itong dayuhang kumpanya na kakapasok lang sa lokal na merkado. Maghanda ka. Ngayong hapon, sasali ako sa general bidding meeting ng Huiting Group. Sa bidding na ito, kasali rin ang Yi Group. Kung pupunta ka, tiyak na makikita mo si Frankie at ang babaeng iyon, si Lucy Juang. Oh. Malaki ang ambisyon ng Fang Group, ha? Pero sinabi na ng Huiting Group na makikipagtulungan lamang ito sa pinakamahuhusay na alahas na kumpanya sa Jiangcheng. Ang Fang Group ninyo, baka hindi naman kwalipikado, ano? Frankie. Ang Fang Group ang pinakamatandang alahas na kumpanya sa Jiangcheng. Ginoong Jiang sa pagitan ng Fang Group at Ye Group. Sino talaga ang hindi karapat-dapat? Ano ang silbi ng pagiging matanda? Tungkol sa Fang Group, sa magalang na pagsasalita, ito ay isang niche brand. Sa diretso, ito ay isang kopya. Bakit ka pa magpapakababa? Ginoong Jiang, labis naman yan. Ito ay isang pampublikong bidding. Kahit sino ay maaaring sumali. Bukod pa riyan, si Binibining Fang ay isang panauhin na espesyal kong dinala. Ginoong Jiang. Sino ka? Ako ang nagsasalita. Pwede bang huwag kang mang-abala? Ang kapal ng muka. Ang taong ito ay ang presidente ng grupo Huiting. Ay nako. Hindi ko inakala na napakabata ng presidente. Talagang magaling ka para sa edad mo. Ayon sa sinabi ni G. Jiang, tanging ang grupo ya lang ang maaaring sumali sa bidding. Ha? Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nag-organisa ng bidding na ito. Siyempre, ikaw ang magdedesisyon. Miss Fang, pakiusap. Kakauwi lang ng presidente ng grupo Huiting, galing ibang bansa. Paano niya nakilala si Luna Fang? Baka naman si Luna Fang para makuha ang kontrata. Nawala sa sarili at ginamit ang alindog para mang-akit. Tumigil ka! Ngayon, pakiusap, ang mga responsable mula sa mga kumpanya ay magharap na ng kanilang mga proposal.
Ayon sa aming komprehensibong pagsusuri, napagpasyahan namin na ang proyektong ito ay ipagkakaloob sa Grupo Fang. May tanong ako, dahil si Miss Fang ay may personal na relasyon sa presidente niyang Huiting Group, hindi ba dapat na umiwas siya sa bidding na ito? Kung hindi, hindi may iwasang magduda ang mga tao sa pagiging patas ng resulta ng bidding na ito. Tama na. Hindi nakapagtatakang nakuha niya ang isang malaking proyekto. Akala ko talaga ay magaling siyang babae, palang may ganoong koneksyon pala. Ang pagkakakuha sa proyekto ay dahil sa lakas ng Fang Group. Luna, binabati kita sa tagumpay sa bidding. Ang bidding na ito ay ganap na transparente, ang sinabi ko kanina. Narinig din naman ng lahat, kung may duda kayo sa aking plano, magtanong kayo ng walang pag-aatubili. Ngunit gayon pa man, kung ito ay walang basehang paninirang puri. Hindi ako mag-aatubili na gumamit ng legal na paraan upang protektahan. Frankie, hindi ko sinasadya ang pagpapahirap kay Miss Fang. Tita, iniisip ko rin ang aming Ye Group, si Kuya Frank. Hindi magagalit na, di ba? Huwag mo siyang intindihin. Ang walang utang na loob, na batang yan balang araw, ay mapapansin din niya ang halaga mo. Ang bidding na ito ay patas, walang kinikilingan at bukas sa lahat dahil wala nang ibang problema tapos na ang bidding na ito. Luna, Fang, huwag mong isiping hindi ko alam ang iyong mga intensyon. Tama na. Ang pamilya Fang ay walang karapatang magbid. Kaya niligawan mo ang may-ari ng Huiting Group. Ginoong Jiang, kaysa mag-alala ka sa kapatid ko, kung nililigawan niya ako, mas mabuti pa, ayusin mo muna ang gulo sa pamilya Ye. Fang Musa. Kumusta? Nagustuhan mo ba ang sorpresa na inihanda ng kuya mo para sa'yo? Kuya, ang proyektong ito ng bidding, ikaw ba ang sadyang nag-ayos nito? Alam ko na magtatagumpay ka. Salamat, kuya. Ang bidding na ito, bagaman sinadya kong inihanda, ito ay ganap na publiko. Naniniwala ako na ang lahat ng naririto ay napansin din ng aking kapatid na babae, Luna Fang Karsida, Ip Ehik Minarile, ang kanyang talento at kakayahan sa disenyo ng alahas. Sana, sa hinaharap ay alagaan ninyong mabuti ang aking kapatid na babae. Ang pamilya Fang ay talagang maraming talento. Ang binatang si Ginoong Fang at si Binibining Fang ay talagang pambihira. Talaga nga, ang binatang si Ginoong Fang, sa murang edad ay nagawa pang magtayo ng napakalaking kumpanya sa ibang bansa. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ikaw pala, Moose. Ay, ang tagal-tagal na. Hindi ka man lang nakilala ng tita mo. Tingnan mo, kapag may oras ka, dalawin mo ako. Siyempre, paano kaya ngayon na lang? Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Fang at pamilya Ye ay matagal nang magkaibigan. Samantalahin natin ngayon para punan ang pangungulila. Tama. Hoy, Binibining John. Mangyaring pumunta sa lugar ng pahinga at maghintay. Xiaoje, noong bata ka pa, ako ang nagbuhat sa'yo. Ay, marami na akong narinig tungkol sa Huiting Group. Hindi ko inakala na ikaw pala ang nagtatag nito. Ginoong Jiang, sa palagay ko dapat muna ninyong tingnan ang mga larawang ito. Ang traidor na yon. Azet, salamat sa pagsabi sa akin nito. Isinasaalang-alang ko lang na ang pamilya Ye at ang pamilya Fang ay may mahabang pagkakaibigan. Nagbibigay lang ako ng babala. Ang ibig mong sabihin ay ang pekeng produkto ng Yi Group ay gawa rin nila? Direktor Jiang, minaliit mo ang babaeng ito. Ang insidente ng peke sa Ye Group mo siya ang kumilos sa likod ng mga eksena. Kasama na ang kaso namin sa Fang, siya rin ang nag-ayos ng lahat. Sino ang mag-akalang si Lucy Juang ay magiging ganito kalupit? Anong Lucy Juang? At ako pa'y itinuring siya bilang potensyal na manugang. Hindi ko inakalang gagawa siya ng mga kalokohan sa aking likuran. Ngayong malinaw na ang mga bagay, hindi na kita pipigilan. Ase, ikinalulungkot ko ang nangyari kay Lucy Juang. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Dapat kang humingi ng tawad kay Luna. Akala ko, maaasahan ka. Hindi ko inaasahang hindi ka rin pala mapagkakatiwalaan. Aze, Ngayong ako'y nakabalik na. Ang mga usapin ng aming pamilya, hindi na kailangan ng iyong pag-aalala. G, ang kapatid ko. Ako mismo ang magpoprotekta. Kaya umuwi na tayo. Sa tingin ko, dapat kang lumipat sa bahay ng mga Ye Malabo. Ang katayuan mo
at ni Frank, ang matagal na pananatili doon ay hindi maganda para sa reputasyon. Kaya paano mo nasabing yan? Ako at si Frank sa bandang huli. Tama, nagpadala na ako ng tao upang ibalik ang iyong gamit sa bahay mo. Mukhang ngayong si Luna Fang ay may mayamang kapatid na sumusuporta sa kanya. Minamaliit mo ako, di ba Luna Fang? Ang hindi ko makamit at hindi mo rin makakamit. Na hindi ko kayang manalo sa bidding competition na ito? Alam ko ang kakayahan ng kapatid kong babae. Paano ko hindi malalaman? Gusto ko, sa pamamagitan ng bidding na ito, makita ng lahat ang iyong kakayahan. Heto, isang maliit na regalo para sa iyo. Ano ito? Ito ay isang imbitasyon para sa CJ International Jewelry Competition na gaganap tuwing 4 na taon. Kailangan kang irekomenda ng isang maestro para makasali. Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Salamat, Frank. Sa lahat ng mga taong ito, napagdaanan mo ang hirap mula ngayon, kailangan mo lang gawin ang gusto mo. Ang iba, ang iyong kuya at tatay ang bahala. Sobrang sarap ng pakiramdam na kasama kayo. Papa, ang iyong minamahal na anak ay inaapi. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang aking minamahal na anak? Ako ang bahala sa kanya. Isang kumpanyang tinatawag na Hoiting Group. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Huiting Group. Ang presidente ng grupong iyon, hindi basta-basta ang tao. Sobrang sikat sa Estados Unidos. Ilang beses ko nang sinubukang bisitahin siya, pero hindi ako pinapansin. Ano? Kilala mo siya? Siya ang nanakot sa akin. Tama na. Hindi ko alam ang ugali niya. Sasabihin ko sa'yo sa CJ International Jewelry Competition, inilista na kita. Kailangan mong makakuha ng magandang pwesto sa kompetisyong ito. Ito ay may kinalaman sa pagpapalawak natin ng Zhuang Group sa domestic market. Alam ko na. Ginang, bakit ang mga gamit ni Miss Zhuang ay dinala na lahat? Huwag mo nang banggitin ang masamang babaeng iyon. Muntik nang sirain ang ating Yi Group. Talagang ganon. Ginang, may isang bagay na itinatago gusto na tao sa'yo. May isang bagay ako na matagal nang itinatago sa'yo. Anong ibig mong sabihin siya na naman? Gaano ba karami ang kahiyahiyang bagay na nagawa niya? Ginang, ang kasal ng binata, dapat mong pag-isipang mabuti yan. Buti na lang, ang ating si Frank ay walang nararamdaman para sa kanya. Hayaan mo na siya. Hindi niya alam kung ano ang mabuti. Hindi niya alam kung ano ang tama. Kapag naramdaman niyang wala nang saysay ang lahat, kusa siyang uuwi sa Estados Unidos. Ay, ang kinatatakutan ko, baka madaling imbitahin ang bisita, mahirap paalisin. Binibining Zhuang, ang AI face swap na ipinagawa mo noon, ang mga malaswang litrato ni Luna Fang ay tapos na. Haha. Magaling. Ayusin mo na yung mga connection. Ginawa ko ang mga litratong ito sa araw ng competition ay makita ng lahat. Pero Binibining Zhuang, paano kung malaman ito ni Ginong Ye? Pagkatapos ng insidente sa mga peking dokumento, nakatutok sa kanya ang mga shareholder. Marami siyang problema ngayon. Saan siya kukuha ng oras para alalahanin pa si Luna Fang? Gusto kong malaman ng lahat na si Luna Fang ay isa lamang malandi at mababang uri ng babae. Hahaha. Ano ba? Nandito ka para panoorin ang iyong nobya sa kompetisyon, ha? Aze, hindi mo naman kailangang maging ganoon ka-hostile sa akin. Pareho naman tayong magkapatid noon. Magkapatid nga tayo noon. Kung hindi lang dahil sa ating pagkakapatiran noon, akala mo ba makakalayo ka? Alam ko na may hindi pagkakaunawaan sa akin si Tiyo at si Luna. Lilinawin ko ang lahat. Binibini na ayos na ni Wang Bin ang lahat. Susunod, ating tinatawag ang competitor bilang 3, si Luna Fang. Ang kalahok bilang 3, si Luna Fang upang ipakita ang pagkamalikhain ng kanyang obra. Ang obra na dala ko ngayon ay hinango ang inspirasyon mula sa aking kapatid. Dahil sa ilang mga dahilan, matagal-tagal na rin akong hindi nakikita ang kapatid ko. Kaya, sa produktong ito, mas pagtutuunan ko ng pansin ang karanasang pandama. Paano nangyari yun? Yung mga litrato? Salamat, Binibining Fang, sa napakagandang presentasyon. Ngayon naman ay anyayahan natin ang kalahok bilang 4, si Lucy Zhuang, upang ipakita ang pagkamalikhain ng kanyang obra. Boss, handa na ang lahat. Ang pangalan ng koleksyong dala ko ay karamihan ng negosyo ng Zhuang Group.
at ang mga pondo ay nailipat na sa anak. Nasiyahan ka na ba ngayon? Ang anak mong babae kapag nalaman, magwawala yan. Dahil sa bugnutin niyang ugali, naisip ko pa lang, natatakot na ako. Ang Juang Group ay isang imperyo na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ako ang magdedesisyon kung kanino ko ito ibibigay. Ang babaeng yon, si Lucy Juang, ay napaka-impatient. Ang aking imperyo ay natural na ipapasa sa aking anak na lalaki upang magmana. Si Binibining Juang, umaasa sa mga koneksyon ng pamilya, ay mayabang. Tingnan natin kung paano siya ngayon. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi gagawin niya ni Papa. Paumanhin po sa inyong lahat. May naganap na maliit na insidente sa paligsahan. Huwag po kayong mag-alala. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang paligsahan. Ikaw ba ang gumawa nito? Kung hindi ko pinabantayan siya ng buong panahon, ang pinsala ngayong araw ay sana'y napunta kay Luna. Kung makakapag-asawa ako kay Frankie, baka si Papa ay magbago ng isip dahil sa Ye Group. Pag-isipan mong muli. Hello, Frankie? Magkita tayo ulit minsan. Kung papayag kang makipagkita sa akin sa huling pagkakataon, ako'y kusang aalis sa eksena. Ha ha ha. Maghanda ka ng isang bote para sa akin. Frankie, nakarating ka na. Nauuhaw ka, di ba? Uminom ka ng kaunting tubig. Sabihin mo, ano ang gusto mo sa akin? Frankie, pwede mo bang sabihin sa akin? Sa anong paraan ako mas masahol kaysa kay Luna Fang? Pwede akong magbago. Pwede akong maging katulad ng gusto mo. Tama na. Huwag kang magkunwari. Frankie, pakinggan mo ang paliwanag ko. Lucy Juang. Talagang nabigo mo ako. Frankie, Frank, hintayin mo ako. Frankie. Hindi ba si Miss Juang ito? Ikaw. Gusto mong pumunta sa isang lugar kasama ko? Hindi pa ako nakahawak sa isang babaeng kasing ganda mo, hahaha. Anong ginagawa mo? Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi ba ikaw ang nagdala sa akin dito? Ngayon tayong dalawa, sulitin natin ito, hahaha. Nangangahas kang kagatin ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon, kukunin kita kahit anong mangyari. Tulong. Itong mayamang Binibini. Talagang napakabata pa. Mga hayop kayong lahat. Tapos na. Wala nang natitira, Luna Fang, ikaw. Ikaw ang may kasalanan. Gusto kong mamatay kayong lahat. Ng Binibini para linisin. Dalhin mo pabalik bago maghapon. Tungkol sa advance na sinasahod na nabanggit ko kanina, ano ang sabi ng Binibini? Pancheng, ang tagal-tagal mo na sa Fang Group. Ang Binibini natin ay hindi kailanman magpapahamak ng sinumang empleyado. Pero kung gagamitin mo ang pera para magsugal, wala na talagang magagawa ang Binibini natin. Pancheng, bibigyan pa kita ng isang araw. Kung bukas hindi ka pa rin magbabayad, mag-ingat ka sa buhay mo. Isang Binibini mula sa Fang Group, nag-aatubili pang magpautang ng 100,000 o 80,000. Ano ba yan? Gusto palang umutang ni Ginong Pan. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Ikaw si Lucy Juang, ang nobya ni Frankie. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay matutulungan kitang malutas ang problema mo. Ang card na ito ay may 1,000,000. Basta't pumayag kang gumawa ng isang bagay para sa akin, yung pera ay mapapasayo. Binibining Juang, gagawin ko ang kahit anong gusto mo, basta talagang ibibigay mo sa akin ang 1,000,000 iyon. Gusto kong may gawin ka sa kotse ni Luna Fang. Maghanap ka ng paraan. Hindi na kailangang sabihin pa, di ba? Binibining Juang, huwag kang mag-alala. Frank, anong ginagawa mo? Luna, gusto kong magkaroon ng magandang usapan sa'yo.
Frank, naintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero pasensya na. Naantalanan ni Teresa ang kasal ko. Pinatay niya ang anak ko, at muntik na rin akong patayin. Hindi ko kailanman papayagan na ako ay maging isang taong katulad niya. Sa hinaharap tayo ay hindi na dapat mag-ugnayan pa. Luna, iba ako kay Haoshu. Hindi ko kailanman gagawin ang anumang makasasakit sa'yo. Frank, pakiusap, manatiling kalmado. Aze, magkapatid tayo. Anong klaseng tao ako? Hindi mo pa alam. Muntik nang sirain ng nobya mo ang ating grupo, Fang. Bukod pa rito, ang iyong ina ay laging itinuring si Luna bilang kaaway. Hindi ba? Ang lungga ng pamilyang Ye. Sa palagay ko, mas mabuti na wag pumunta ang kapatid ko. Frank, alam kong ikaw ay isang mabuting lalaki. Pero ang aking Luna ay hindi na kayang tiisin ang anumang gulo kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya. Mas mabuting iwanan siyang mag-isa. Aalis na ako ngayon. Kung susuko ako kay Luna na ngayon, iyon ang magiging pinakamalaking pinsala para sa kanya. Hello? Frank Ye. Luna, ano nang nangyari sa'yo? Parang nasira ang preno ko. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Nandito ako sa likuran mo. Maghahanap ako ng paraan para mailigtas ka. Luna, gising ka na. Kumusta ka na? Anong nangyari sa akin? Naalala ko. Nagmamaneho ako. Tapos biglang bumigay ang mga preno. Si Frank ang nagligtas sa akin. Ayos lang ba siya? Gasgas lang. Huwag kang mag-alala. Hindi, kailangan ko siyang makita. May sugat ka pa. Luna, gising ka na. Kumusta? Masakit ba? Lumayo ka kay Luna kapag kasama ka niya. Laging may masamang nangyayari. Aksidente talaga yon. Bumalik ka at magtanong. Malalaman ng nobya mo, umalis ka na. Ayaw kang makita ni Luna. Frank, bumalik ka. Kailangang magpahinga ng maayos si Luna. Frank, bakit ka pumunta? Lucy! Patuloy kang nananakit kay Luna. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam. Wala nang lugar para sa'yo sa Jiangcheng. Umalis ka na. Frank, gusto mo ulit akong umalis. Ano ba talaga ako para sa'yo? Ayaw sa akin ng tatay ko. Ayaw mo rin sa akin. Ano ba talaga ang mali kong ginawa? Lucy, binibigyan kita ng 3 araw para umalis sa Jiangcheng. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magaspang ako. Frank, sa tingin mo, sa pagpapaalis sa akin, makakasama mo na si Luna. Yun ba yun? Huwag mong isipin yun. Anong gusto ninyong gawin? Uwi na tayo. Ngayon, hindi ka makakauwi. Luna, paano tayo napunta rito? Sa Panaypay po, dinong ko tayo. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Anong balak mong gawin? Kumita ng pera. Lutasin ang mga problema ng iba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kahit magkanong pera ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Basta pakawalan mo kami. Pasok ka. Dapat alam mong hindi ka welcome dito. Naipaliwanag ko na ang lahat kay Lucy Chuang. Hindi ako susuko. Huwag kang maglakas loob. Sa simpleng ganda lang ng kapatid kong babae, hindi namin kayang pantayan ng pamilya Ye. Aze. Kung ganoon ka busisi Ginong Ye, umalis ka na. Dinukot si Luna ni Lucy Chuang.
Ano? Lucy Juang, anong ginagawa mo? Hulaan mo kung ano ang gagawin ko. Lagi kitang itinuring ng mabuti. Paano ka naging ganito kataksil? Itinuring ng mabuti? Mapagkunwari ka, sumasabay sa agos. Ngayong may nagtatanggol na sa putang ito, gusto mo na akong itapon at lumapit sa kanya. At yun ang tawag mong pagtrato sa akin ng mabuti? Anak, ikaw. Naisip mo pa rin bang magpasikat sa iyong magiging biyenan, ha? Pero hindi ko hahayaang pakasalan mo si Frankie. Lucy Joang, gising, huwag kang magpatuloy sa pagkakamali. Nagkamali nga ako. Ang pagkakamali ko ay hindi kita inalis hanggang ngayon. Ngayon, wala na akong natira. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo ang lahat, puta ka. Lucy Juang, ano ang ginagawa mo? Kung gusto mong mabuhay, pakasalan mo ako ng iyong anak. Kung hindi, siguradong kakilakilabot ang iyong kamatayan. Lucy Juang, hindi ka mahal ni Frankie. Ang lalaking hindi ka mahal, ano ang saysay ng pakikipag-asawa sa kanya? Basta mapapakasal ko lang si Frankie sa akin. Isa sa alang-alang ng tatay ko ang reputasyon ng Yi Group. Ang Juang Group ay magiging akin pa rin. And the Yi Group ay magkakalahati sa akin. Huwag kang mag-alala kapag napakasal na ako kay Frankie basta't magpakabait ka. Hahayaan pa rin kitang tahimik at payapang magretiro. Lucy Juang, ano ang ginagawa mo? Kailangan pa ba? Para lang harapin ako, kailangan mo pang magdala ng katulong? Tama ka, nababaliw na nga ako. Ikaw, Ms. Fang, hindi ba't napakagaling mo? Ano naman, ang kapatid mo ngayon ay nasa kamay ko na, hindi ba? Huwag kang lalapit, papatayin ko siya ngayon din. Sige, hindi ako lalapit. Huwag kang mag-alala. Pakiusap. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Lucy Juang, tinawag mo ako rito dahil may pagkakataon pa para ayusin ito. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Ang gusto ko, hindi mo ba alam? Gusto kong pakasalan mo ako. Basta't handa kang pakasalan ako, palalayain ko sila. Lucy Juang, hindi kita mahal. Talagang hindi. Ang pakakasal sa'yo ay panluloko lang sa'yo. Makinig ka sa akin. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagkakamali. Kung saktan mo talaga sila, talagang wala nang pag-uurungan. Itong hamak na babaeng ito, ginamit niya ang lahat ng paraan para alisin ka sa tabi ko. Paano mo aasahang lulunukin ko ang galit na ito? Pero hindi ka naman niya sinaktan kailanman. Sa halip, ikaw. Nagsasalita kang parang santo, pero kumikilos kang demonyo. Gagawin mo ang lahat para makamit ang gusto mo. Ikaw. Lucy Juang, pakawalan mo siya ngayon din. Maaari nating pag-usapan muli ang lahat. Umabot na tayo sa puntong ito at ipinagtatanggol mo pa rin ang putang ito. Nakakalungkot. Ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka papayag na pakasalan ako, papatayin ko siya. Lucy Juang. 1, 2. 2. Pakakasalan kita. Kahit na pumayag kang pakasalan ako, hindi ko hahayaang pakasalan mo ako habang naiisip mo pa rin siya. Gusto kong makita mo ang mukha ni Luna Fang na maging isang bunto ng nabubulok na laman. Gusto kong sa hinaharap, kapag naalala mo siya, suya ang maramdaman mo. Lucy Juang, huwag kang padalos-dalos. Bilis, dalhin mo siya sa presinto. Pakawalan mo ako ngayon. Hindi magtasawas ng maayos ang lahat kayo. Wala sa inyo ang magtatapos ng maayos. Frankie, ayos ka lang ba? Kuya, dalhin mo na siya agad sa ospital. Oo. Dalhin mo siya sa ospital. Nakuha mo akong kumbinsihin. Sige, habulin mo si Luna ng buong tapang. Sinusuportahan kita. Kung mag-abuso ka kay Luna sa hinaharap, isasama ko siya pabalik sa bahay ng magulang niya. Ipinapangako ko, hindi ko ito gagawin kailanman. Luna. Luna. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakasal ka sa akin.